Si Celestina Elizalde ay lumaki sa yaman at sunod ang layaw. Isa siyang anak ng bilyonaryong negosyante at nabubuhay siya ng walang iniintinding responsibilidad. Ngunit nang maospital ang tatay niya, ay doon niya nadiskubre ang anomalyang nangyayari sa kanilang kumpanya. Dahil doon, ay nagdesisyon siyang alamin ang katotohanan at tuklasin ang mga sangkot sa hindi tamang nangyayari sa kumpanyang pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Upang malaman ang katotohanan, nagpanggap si Celestina bilang isang ordinaryong janitress sa sarili nilang kumpanya. Sa kanyang pananatili roon ay naranasan niya ang hirap ng pagiging isang mababang empleyado. Hanggang sa natuklasan niya ang mga lihim na itinatago ng ilang empleyado sa kumpanya nila. Ngunit sa pagsisiwalat niya ng katotohanan, ay matutuklasan ni Celestina na hindi lang pala simpleng pagnanakaw ang nagaganap sa kumpanya nila. Dahil may masamang plano rin ng ibang empleyado roon sa kanyang ama. Magagawa pa nga bang maisalba ni Celestina ang kumpanyang ipinundar ng kanyang pamilya? At handa ba siyang harapin ang panganib kapalit ng katotohanan? Ito po muli si Mr. Hope. At sabay-sabay nating alamin ang mga sagot sa mga katanungang ito sa isa na namang pambihirang kwentong buhay. Masayang nagsasayaw ang 27 taong gulang na si Celestina Elizalde sa saliw ng maharot na musika sa loob ng isang nightclub sa Barcelona, Spain. Nang makaramdam siya ng pagod ay nagtungo siya sa VIP lounge upang umupo at magpahinga. Kasama niya roon ang ilan sa mga kaibigan niya na madalas niyang kasama sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Kinuha niya ang isang baso ng cocktail at saka tumayo sa gitna. To another night of freedom. Sigaw ni Celestina at sabay-sabay nilang tinungga ang kanilang inumin. Si Celestina ay ang nag-iisang anak ni Don Ernesto Elizalde. Ito ang presidente ng Elizalde Real Estate and Infrastructure, isang multi-billion real estate empire na nagmamay-ari ng mga luxury condominiums, shopping malls, business towers at urban development projects sa Pilipinas at ibang bansa. Sa kabila ng marangyang buhay, ni minsan ay hindi nagpakita ng interes si Celestina sa negosyo ng kanilang pamilya. Mula nang mamatay ang kanyang ina 5 taon na ang nakakaraan, ay nagbago ang lahat sa buhay ni Celestina. Sa halip na tumulong sa kumpanya ng kanyang ama, ay mas pinili niyang maging happy-go-lucky at maglakbay sa iba't ibang bansa. Natuto siyang gumasto sa mga walang kabuluhang bagay at mabuhay ng walang pakialam maliban sa kanyang sarili. Hindi siya kailanman naging malapit sa kanyang ama dahil bata pa lang siya ay abala na ang tatay niya sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Celestina, your father's calling again. Bulong ng isa sa mga kaibigang lalaki ni Celestina habang inaabot ang cellphone niya. Napangisi si Celestina at kinuha ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen, ay umiling siya at inilagay yon sa kanyang bag. Hindi na yon bago sa kanya dahil madalas siyang tawagan ito. Alam niya na mangungumusta lang yon at pipilitin siyang umuwi ng Pilipinas. Mabigat ang ulo ni Celestina Elizalde nang magising siya kinabukasan ng tanghali. Ang una niyang nasilayan ay ang mataas na kisame ng marangyang hotel suite na pansamantala niyang tinutuluyan sa Barcelona. Bumangon siya habang marahang hinihilot ang sentido. Pakiramdam niya ay paulit-ulit na pinupukpok ng martilyo ang kanyang ulo. Sa pagtayo niya mula sa kama, ay nakita niya ang kanyang mamahaling high-heeled shoes at clutch bag sa sahig. Nang makita ni Celestina ang cellphone niya sa bedside table, ay kinuha niya yon. Bumungad sa kanya ang mahigit 20 missed calls mula sa kanyang ama. Napairap siya at inihagis ang cellphone sa kama. Ano na naman kaya ang gusto niya? Naiiritang bulong ni Celestina. May hinala si Celestinang nais ng tatay niya na umuwi na siya ng Pilipinas dahil ang gusto nito ay matuto siya sa kung paano patakbuhin ang kanilang negosyo. Ngunit wala siyang interes sa bagay na yon at wala pa siyang balak umuwi ng bansa. 1 linggo pa lang siya sa Barcelona at plano niyang sulitin ang kanyang 1 buwang bakasyon doon. Nagtungo si Celestina sa magarang banyo ng kanyang hotel suite upang mag-shower. Sa ilalim ng malamig na tubig ay hinayaan niyang sariling namnamin ng maligamgam na tubig upang kahit saglit ay mawala ang pananakit ng kanyang ulo. Matapos ang ilang minuto,
Lumabas siyang nakabalot ng puting bathrobe. Basang-basa pa ang kanyang mahabang buhok nang buksan niya ang closet upang pumili ng damit na susuotin niya sa pamamasyal nila ng mga kaibigan niya para sa araw na yon. Ngunit bago pa siya makapili ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napahinto siya. Saglit niyang tinignan ang screen ng kanyang cellphone at nalaman niya na ang tumatawag ay ang kanyang ninong Greg na matalik na kaibigan ng kanyang ama. May kung anong kabang gumapang sa dibdib ni Celestina kaya mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello, Ninong? Bungad ni Celestina. Celestina, umuwi ka na ng Pilipinas. Matigas na tura ni Greg sa kabilang linya. Ha? Bakit po? Nagtatakang tanong niya. Ang tatay mo, nasa ospital siya ngayon. Inatake siya sa puso kagabi. Hinahanap ka niya. Malungkot na balita ng kanyang ninong. Parang may humigop ng hangin sa kanyang baga. What? Napaupo si Celestina sa gilid ng kama at hindi makapaniwala sa narinig. Delikado ang lagay niya. Kailangan kanyang makita. Pagpapatuloy ni Greg. Hindi alam ni Celestina kung paano magre-react. Hindi niya kailanman inisip na manghihina ang kanyang ama na laging matatag at malakas at tila hindi tinatabla ng anumang sakit. Pero Ninong, 1 month ang bakasyon ko rito. 1 week pa lang ako dito sa Barcelona. Mahinang tugon ni Celestina. Ano bang sinasabi mo, Celestina? Yang bakasyon mo pa rin ba ang uunahin mo kaysa sa buhay ng tatay mo? Baka kapag bumalik ka, huli na ang lahat. Gusto mo bang magsisi habang buhay? Mataas ang boses na wika ni Greg. Napasinghap si Celestina. Natahimik siya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Umuwi ka na. Tatay mo ang nasa ospital. Kung nakakapagbigay ka ng oras sa mga kaibigan mo, sana'y ganun din sa sarili mong ama. Kulang na lang ay sumigaw ang ninong ni Celestina sa kabilang linya. Pinigilan ni Celestina ang sariling lumuha. Hindi niya maintindihan ang bigat na gumapang sa kanyang dibdib. Sa huli, wala siyang nagawa kundi bumuntong hininga. Sige Ninong, babalik na ako. I'll just book my flight later. Napilitang tugon ni Celestina. Hindi na kailangan. Ayusin ko ng private plane ng family nyo. Bukas ng umaga, dapat nasa Pilipinas ka na. Sambit ni Greg. Nang matapos ang tawag ay ibinato ni Celestina ang cellphone sa kama at napahawak sa kanyang noo. Hindi niya inasahan yon dahil nakatatak sa utak niya ang 1 buwan niyang pagbabakasyon sa lugar na yon. Maya-maya ay nagtungo si Celestina sa balkonahe ng kanyang hotel suite. Doon ay hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang balat. Binuksan niya ang kanyang cellphone at hinanap ang pangalan ng matalik niyang kaibigan na si Bianca sa kanyang contacts. Tinawagan niya si Bianca at makalipas ang ilang segundo ay sumagot din ito. Celestina, akala ko tulog ka pa. Last night was insane, right? Masiglang bungad ni Bianca. Yeah, Bianca. Pero kailangan kong bumalik ng Pilipinas bukas ng umaga. Malungkot na balita ni Celestina sa kaibigan. May ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita si Bianca. Wait, what? 1 week ka pa lang dito. Ang plano natin, 1 month tayo rito. Bakit bigla kang uuwi? Nagtatakang tanong ni Bianca. My dad had a heart attack. Nasa ospital siya ngayon. Sagot ni Celestina. Oh my God! Pero he's okay naman ba? May pag-aalalang tanong ni Bianca. For now. Pero delikado raw ang lagay niya according to Ninong Greg. Hinahanap raw ako ni Dad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Celestina. Well, of course. Ikaw lang naman ang anak niya. Sino pa bang hahanapin niya? Natatawang sabi ni Bianca. Napairap si Celestina. Pero alam mo na hindi kami close. Pero wala akong choice. Ninong Greg called me and he commanded me to go home ASAP. Literal na inarrange niya ng private plane para sa akin. Ani Celestina. Nakakasad naman. We were supposed to have fun. 1 month tayo rito tapos bigla kang aalis.
Hindi ka ba pwedeng magpadala na lang ng message or something? Or kahit magstay ka pa ng 1 week? Sayang naman ang bakasyon natin. Reklamo ni Bianca. Bianca, my dad is literally fighting for his life. At mas iniisip mo pa ang bakasyon natin? Napapailing na tanong ni Celestina. I'm just joking. Na-imagine ko kasi na maboboard ka lang sa hospital habang nagbabantay with your luxury bags and stuffs. Humagikgik si Bianca pagkatapos. Matapos ang mahabang pakikipag-usap ni Celestina kay Bianca, ay tinanggap niya na mapuputol ang bakasyon niya dahil nasa ospital nga ang tatay niya. Kung siya lang talaga ang papipiliin, ay ayaw pa niyang umuwi ng Pilipinas. Ang totoo, pagkatapos nila sa Barcelona ay magtutungo naman sila ni Bianca sa South Korea at ang plano nila ay 1 buwan din sila roon. Ipinagdasal na lang niya na sana ay mabilis na makarecover ang tatay niya para matuloy pa nila ni Bianca ang mga plano nila. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Celestina nang lumapag ang private plane kung saan siya nakasakay. Mula sa bintana ay nakita niya ang pamilyar na tanawin ng Maynila. Sa pagbaba niya ng eroplano ay agad siyang sinalubong ng mainit na panahon. Maingat siyang bumaba ng hagdan at isinuot ang kanyang mamahaling sunglasses upang maprotektahan ang kanyang mga mata mula sa nakakasilaw na sikat ng araw. Paglabas ni Celestina ng eroplano ay nakita niya si Greg na naghihintay sa kanya. "Celestina, iha! Welcome home!" Ani Greg sabay yakap sa kanya. Thank you, Ninong. Tugon ni Celestina sabay ngiti ng pilit. Matapos yun ay sumakay sila sa isang itim na SUV na nakaparada malapit sa runway. Mismong ang ninong Greg niya ang nagmaneho ng sasakyan. "Oh, kumusta ang biyahe mo?" Natanong ni Greg matapos nitong paandarin ang sasakyan. Okay naman po. Tipid na tugon ni Celestina. Kumusta po pala si Dad? Dugtong na tanong niya. "Mas makakabuti siguro kung ikaw mismo ang makakita sa kanya." Tugon ni Greg. Hindi na nagsalita si Celestina. Ibinaling niya ang atensyon sa dinaraanan nila. Maya-maya ay muling nagsalita si Greg. "Gusto mo bang sa bahay niyo muna tayo para makapagpahinga ka? O gusto mong dumiretso na sa ospital?" Tanong ni Greg. Dumiretso na lang po tayo sa ospital. Tugon ni Celestina. Habang tumatakbo ang sasakyan sa highway ay hindi mapakali si Celestina. May bigat sa kanyang dibdib dahil sa lagay ng kanyang ama. Pero hindi niya maitatangging mas malungkot siya dahil sa naputol niyang bakasyon. Makalipas ang ilang minuto ay huminto ang sasakyan sa parking area ng isang pribadong ospital. Matapos yun ay bumaba na sina Celestina at Greg. Nakasunod lang siya sa kanyang ninong. Sumakay sila sa elevator at pagdating nila sa 4th floor ay sandali pa silang naglakad at huminto sila sa isang pinto. Binuksan yun ni Greg at pumasok silang dalawa. Mula sa isang malaking glass window ay nakita ni Celestina ang kanyang ama na si Don Ernesto. Agad niyang napansin ang payat nung katawan. Maraming tubo ang nakakabit dito. Lumapit si Celestina sa glass window at pinagmasdan ang kanyang ama. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya dahil hindi siya sanay na makita ito sa ganong kalagayan. Kailan pala siya makakalabas, Ninong? Tanong ni Celestina. Hindi ko pa alam, iha. Kailangan pa siyang i-monitor. Depende sa magiging resulta ng susunod na mga test sa kanya. Tugon ni Greg. So, posibleng matagalan pa siya rito? Napayuko si Celestina habang mahigpit na hawak ang strap ng kanyang mamahaling bag. Hindi napigilan ni Celestina ang pagbakas ng lungkot sa kanyang magandang mukha. Nalulungkot ka ba dahil sa lagay ng tatay mo? O dahil hindi mo muna matutuloy ang bakasyon mo? Diretsyong tanong ni Greg kay Celestina. Napatingin siya sa ninong niya. Anong ibig mo sabihin, Ninong? Kilala na kita, Celestina. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi biro ang nangyayari ngayon sa tatay mo. Kung hindi siya naagapan ng mga doktor, baka wala na siya ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na siya.
Mahina pa rin ang katawan niya at ayon sa doktor, may posibilidad na maulit yun kung hindi siya mag-iingat. Paliwanag ng ninong ni Celestina. Napakagatlabi ang dalaga. Hindi siya nagsalita at hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Alam kong gusto mong bumalik sa Barcelona at takasan ng mga bagay na dapat ay hinaharap mo dito sa Pilipinas. Pero mas kailangan ka ng tatay mo ngayon. Dagdag pa ni Greg. Huminga ng malalim si Celestina. Hindi pa rin siya nagsalita at unti-unti nang pumasok sa isip niya na hindi agad siya makakaalis sa Pilipinas dahil nga sa kalagayan ng kanyang ama. Matapos bisitahin ng tatay niya sa ospital, ay umuwi na muna si Celestina sa mansyon nila. Dumiretso siya sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kanyang kwarto. Pabagsak siyang naupo sa gilid ng kama at hinubad ang kanyang sapatos. Napahagod siya ng hinga at tumingin sa kisame. Doon lang niya naramdaman ang labis na pagod. Hindi pa siya kumakain ng maayos at unti-unti na rin niyang nararamdaman ang jet lag. Napapitlag si Celestina nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon mula sa bag. Isang video call request mula kay Bianca ang nakita niya na agad niyang sinagot. Lumitaw sa screen ang mukha ng kanyang kaibigan na nakasuot ng oversized sunglasses habang nasa labas ito ng isang coffee shop. Hello, Celestina. How's Philippines? Nakangiting tanong ni Bianca. Wala namang bago. Kauuwi ko lang from hospital. Chinek ko muna si Dad bago umuwi sa bahay namin. Walang ganang tugon ni Celestina. So, hanggang kailan ka pala dyan? Kailan ka babalik dito? Tanong ni Bianca sabay higop sa iced coffee. Napabuntong hininga si Celestina. To be honest, hindi ko alam. What do you mean? Hindi ba dapat 1 linggo ka lang dyan? Tanong ni Bianca. Yun din ang akala ko pero malala kasi ang lagay ni Dad. Hindi ako pwedeng umalis agad-agad. Tura ni Celestina sabay buntong hininga. Pero you have to come back soon. Ang daming parties ngayon sa Barcelona. Next week may yacht party kina Lorenzo. Ayaw mo naman sigurong mamiss yun, di ba? Ani Bianca sabay tawa ng malakas. Hindi agad nakapagsalita si Celestina. Naisip niyang dapat ay kasama siya sa mga ganong event, pero dahil sa kalagayan ng tatay niya ay hindi siya pwedeng umalis ng bansa. Napatingin si Celestina sa kisame. Alam niyang hindi siya dapat magtagal sa Pilipinas. Alam niyang dapat ay bumalik siya sa dati niyang buhay kung saan siya ang may kontrol sa lahat. Sa mga nagdaang araw ay madalas na nasa ospital si Celestina. Unti-unti na siyang nasanay sa tunog ng mga aparatong nakakabit sa katawan ng tatay niya at sa amoy ng disinfectant. Ang dating buhay na punong-puno ng saya at kalayaan ay tila isang panaginip na lang. Dati gumigising siya sa mga luxury hotel o kaya ay pinoproblema niya ang pag-iisip kung saang bansa siya susunod na pupunta. Hindi niya akalaing ang mundo niya ay biglang iikot na lang sa bahay at sa ospital. Isang madaling araw, habang nakaupo si Celestina sa tabi ng kama ni Ernesto, ay pinagmasdan niya ito. Dad, kailan ka magigising? Gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay. Bulong ni Celestina kahit alam niya na wala siyang makukuhang sagot. Maya-maya ay tinignan ni Celestina ang oras sa kanyang cellphone. 2:00 na ng madaling araw. Dahil sa pagod at antok ay napayuko siya at pumikit sandali, pero agad ding bumalikwas nang maramdaman ang paggalaw ng kanyang ama. Nang tignan niya ito ay nataranta siya dahil malakas na nanginginig ang katawan nito. Napatayo si Celestina at napaatras sa kaba. Unti-unting lumakas ang panginginig nito. Biglang nag-alarm ang monitor para sa puso nito. Agad na pinindot ni Celestina ang intercom at tinawag niya ang mga doktor. Agad na dumating ang mga doktor at nurse na nagmamadaling pumasok sa silid, dala ang emergency equipment. Pinanood ni Celestina ang mabilis na kilos na mga yon. May nag-aayos ng makina, may nagsasagawa ng chest compression sa tatay niya at may isa pang naghahanda ng defibrillator. Bumagsak si Celestina sa sahig habang nanginginig ang buong katawan.
Dad, please, wag ngayon. Bulong ni Celestina at hindi niya namalayan ang walang tigil na pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi na alam ni Celestina kung ilang beses na kinuryente ng doktor ang dibdib ng tatay niya gamit ang defibrillator bago bumalik sa normal ang tunog ng heart monitor. Buhay si Ernesto. He's stable for now. Sabi ng doktor pagkatapos. Marahang tumayo si Celestina pero hindi niya magawang umalis sa kanyang kinatatayuan. Para siyang nawala sa sarili sa nangyari. Lumapit ang doktor kay Celestina at inaya siya nitong mag-usap sila sa labas ng silid na yon. Kahit nanginginig pa rin, ay marahang tumango si Celestina. Sumunod siya sa doktor palabas. Alam kong mahirap pa nangyari kanina. Pero gusto kong malaman mo na kahit na-revive ang tatay mo, hindi pa rin siya ligtas. Ang puso niya ay sobrang mahina na. Tura ng doktor sa seryosong boses. Parang piniga ang puso ni Celestina sa narinig niya. Hindi po ba siya makaka-recover pa? Tanong niya. Ginagawa namin ang lahat pero hindi namin matitiyak kung kailan siya magigising. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pag-aalaga at suporta ng kanyang pamilya. Tugon ng doktor. Sa pagkakataon na yun ay pumasok sa isip ni Celestina ang isang katotohanan na hindi pa niya kayang mawala ang kanyang ama. Akala niya'y kaya niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Pero nang makita niyang halos mawala na ng buhay ang tatay niya, ay napagtanto niya na hindi pa pala talaga niya kaya ang mawala ito sa buhay niya. Matapos na kausapin ng doktor si Celestina, ay bumalik na siya sa kwarto ng tatay niya. Nakita niyang tahimik na natutulog si Ernesto. Ang kaninang kaguluhan ay napalitan ng katahimikan, pero ang mga mata ni Celestina ay namumugto pa rin sa luha. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Greg na may dalang pagkain. Pagkakita ni Celestina sa ninong niya, ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Mabilis siyang lumapit dito at mahigpit niya itong niyakap. Muli siyang napahagulgol ng iyak. Oh, ano nangyari, Celestina? Nagtatakang tanong ni Greg. Ninong, akala ko'y mawawala na si Dad kanina. Umiiyak na tugon ni Celestina. Bumitaw si Celestina sa yakap at sa kanya ikinwento kay Greg ang nangyari. Ito ang dahilan kung bakit pinilit kitang umuwi, Celestina. Kailangan ka ni Ernesto. Ikaw lang ang pamilya na meron siya, kaya sana'y nauunawaan mo na ang sitwasyon ngayon. Mahinahong wika ni Greg. Marahang tumango si Celestina habang nagpupunas ng luha. Lumingon siya sa tatay niya at may awang humaplos sa puso niya. Kahit alam niyang nailigtas ito ng mga doktor, ay hindi maalis sa isip niyang maaaring maulit ang nangyari kanina at baka sa susunod ay hindi na ito makaligtas. Upang kahit paano'y makahinga, ay lumabas sina Celestina at Greg mula sa ospital. Nag-request si Celestina sa ninong niya na gusto niyang magkape at naghanap sila ng bukas pang coffee shop ng ganong oras na malapit sa ospital. Nakakita naman sila sa isang kanto na hindi ganon kalayo sa ospital. Umorder sila ng kape at naupo sa isang bakanting upuan. Nang makuha na nila ang kanilang order, ay humigop si Celestina ng mainit na kape at saka ibinaba ang tasa. Ninong, akala ko talaga mawawala na si Dad kanina. Mahinang wika ni Celestina. Hindi sumagot si Greg. Hinayaan lang siya nitong ipagpatuloy ang nais niyang sabihin. Alam niyo po kung anong unang pumasok sa isip ko habang pinapanood ko siyang sinasagip ng mga doktor. Natakot po akong mawala siya dahil hindi ko pa nagagampanan ng pagiging anak sa kanya. Pakiramdam ni Celestina ay may kung anong bumara sa lalamunan niya nang sabihin niya yon. Napabuntong hininga si Celestina. Kailanman ay hindi siya naging mabuting anak. Mas inuuna pa niya ang sarili niyang kaligayahan, ang luho, at ang pagpunta niya sa kung saan-saan. Palagi niyang iniiwan ang kanyang ama na nag-iisa habang siya ay nagpapakasaya sa ibang bansa kasama ang iba't ibang tao. Hindi na napigilan ni Celestina ang pagpatak ng kanyang luha. Agad niya yung pinunasan. Celestina,
Hindi pa naman huli ang lahat. Kung talagang gusto mong bumawi sa tatay mo, may oras ka pa para gawin yon. Sigurado kung matutuwa ang tatay mo kung naririnig niya ang sinasabi mo ngayon. Mahinahong tura ni Greg. Huminga ng malalim si Celestina at saka muling humigop ng kape. Babawi ako sa kanya, Ninong. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis. Hindi ko na siya iiwan. Mariing sabi pa niya. Nagpalipas muna ng ilang minuto sina Celestina at Greg sa coffee shop. Pareho nilang ninanamnam ang init ng kape at ang katahimikan ng gabi. Matapos ang ilang minuto, marahang inilapag ni Celestina ang tasa niya sa mesa. Ninong, balik na po tayo sa ospital. Ani Celestina. Tumayo siya at kinuha ang bag niya. Tumango naman si Greg at agad na kinuha ang susi ng sasakyan. Sa loob ng kotse, habang binabagtas nila ang daan pabalik ng ospital ay nagsalita si Greg. Celestina, umuwi ka na muna at magpahinga. Ako na muna ang bahalang magbantay kay Ernesto ngayong gabi. Salamat, Ninong. Mukhang kailangan ko nga muna ng maayos na tulog. Hindi na ako nakakapag-isip ng maayos eh. Tugon ni Celestina. Tahimik na tumingin sa bintana si Celestina habang iniisip ang ama niyang nakaratay pa rin sa ospital. Hanggang sa bigla siyang may naalala. Ninong, sino nga pala ang namamahala sa negosyo namin habang nasa ospital si Dad? Basag ni Celestina sa katahimikan. May mga pinagkakatiwalaan siyang tao na nagpapatakbo noon. Pero sa totoo lang, hindi ako kampante sa kanila eh. Tugon ni Greg. Naningkit ang mata ni Celestina. Ano pong ibig niyong sabihin? Bumuntong hininga si Greg bago sumagot. Matagal nang may nakawan na nangyayari sa loob ng kumpanya nyo. May mga perang hindi na natutuntun kung saan napupunta. At dahil sa sobrang tiwala ng tatay mo sa mga tao niya, hindi siya naniniwala na may anomalyang nangyayari sa loob ng kumpanya nyo. Napapailing pa ang ninong niya. Saglit na natahimik si Celestina. Alam niyang mabait ang tatay niya. Hindi nito ugali na mag-isip ng masama sa mga taong nakapaligid dito. Kahit nga sa kanya, kahit na palagi siyang umiiwas dito ay pilit pa rin siya nitong iniintindi. Masyado kasing mabait si Dad kaya ganyan siya mag-isip. Ninong, pwede mo bang i-email sa akin ang financial report ng kumpanya? Gusto kong makita kung meron nga talagang problema. Tura ni Celestina. Sige, mas mabuti nga na ikaw ang makakita noon, Celestina. Nakapagtapos ka naman ng business course kaya sigurado akong maiintindihan mo yon. Gagawin ko ang lahat para maibigay sa iyo ang hinihingi mo. Sambit ni Greg. Muling tumingin sa labas ng bintana si Celestina habang ang sasakyan ay patuloy na tumatakbo sa madilim na lansangan. Napagtanto niyang hindi lang buhay ng ama niya ang kailangan niyang bantayan, kundi pati ang kumpanya nilang maaaring bumagsak dahil sa mga taong sinasamantala ang kabaitan ng kanyang ama. Late na nang magising si Celestina mula sa mahabang pagtulog. Halos mag-uumaga na nang makauwi siya mula sa ospital, kaya hindi na siya nagulat nang makita niya sa orasan na mag-aalas 11 na ng umaga. Agad siyang bumangon sa kama at nagtungo sa banyo upang maghilamos. Pagod pa rin siya pero kahit paano'y nakatulog naman siya ng maayos. Pagbaba niya sa dining area ay naabutan niya ang isa sa mga kasambahay nila na naglilinis ng mesa. Nagpahanda siya rito ng pagkain dahil nagugutom na siya. Habang hinihintay ang pagkain, ay kinuha ni Celestina ang cellphone niya at agad na tinawagan ang kanyang ninong Greg na nasa ospital upang kumustahin ang lagay ng kanyang ama. Ilang ring lang ay sinagot na nito ang tawag. Good morning, Celestina. Sagot ni Greg mula sa kabilang linya. Ninong, kumusta si Dad? Agad na tanong ni Celestina na may halong pag-aalala. Maayos naman siya. Wala namang nangyaring hindi maganda habang ako nagbabantay. Stable ang kondisyon niya pero syempre, kailangang i-monitor pa rin. Sagot ni Greg. Salamat, Ninong. Buti naman po kung ganon. Napabuntong hininga si Celestina.
Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya sa narinig. By the way, nasend ko na sa email mo ang financial report ng kumpanya nyo. Ikaw na ang bahalang tumingin doon. Dagdag pa ni Greg. Okay, Ninong. Mamaya titignan ko yon after kong kumain. Maraming salamat po ulit. Tura ni Celestina. You're welcome, Celestina. Kung may ibang documents ka pang gustong i-check, magsabi ka lang sa akin, ha? Ani Greg. Sa ngayon, yun na lang muna, Ninong. Sige po, kakain po muna ako. Sabi ni Celestina. Matapos ang tawag ay inilapag na ni Celestina ang cellphone sa tabi at sinimulan na niyang kumain. Habang kumakain, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa financial report ng kanilang kumpanya. May kutob siyang may matutuklasan siyang hindi niya magugustuhan. Nang natapos na si Celestina sa pagkain ay nagtungo siya sa kanyang silid upang kunin ang kanyang laptop. Bit-bit ang laptop ay nagtungo siya sa may poolside ng kanilang malawak na bakuran. Umupo siya sa isang reclining chair sa tabi ng pool. Pagkabukas ni Celestina ng kanyang laptop, agad niyang tiningnan ang email na ipinadala ng ninong niya at binuksan ang attachment na nakalagay doon. Bumulaga sa kanya ang financial report ng Elizalde Real Estate and Infrastructure para sa nakaraang taon. Sa unang tingin ay parang maayos naman ang lahat. Nakaayos ang income statements, balance sheets at cash flow reports. Ngunit habang masusing tinitingnan ni Celestina ang mga numero, ay napansin niyang may ilang entries na hindi tugma sa isa't isa. Pinagkumpara ni Celestina ang gross income at net profit sa quarterly reports ng kumpanya. Napansin niyang sa kabila ng mataas na kita ng kumpanya, ay masyadong maliit ang nai-report na net profit na halos hindi nakapani-paniwala. Mas lalo siyang naguluhan nang makita niya ang ilang malalaking expenses na hindi malinaw kung saan napunta. May transaksyon na may label na project costs, ngunit walang nakasaad kung anong proyekto ang tinutukoy. Meron ding ilang withdrawals mula sa corporate accounts na walang detalye kung sino ang kumuha at bakit. Sinong may access sa funds na ito? Pabulong at nagtatakang tanong ni Celestina. Paulit-ulit niyang chinek ang dokumento at bumalik siya sa mga nakalistang expenses. Hindi maaaring simpleng accounting error lang yun. May nawawalang milyong-milyong piso sa kumpanya nila. So, totoo nga ang sinasabi ni Ninong Greg. May nakawang nangyayari sa kumpanya namin. Napapailing na wika ni Celestina. Patuloy at paulit-ulit na tiningnan ni Celestina ang financial report at hindi niya na namalayan ang paglipas ng oras. Mas lalo siyang nadismaya sa dami ng kahina-hinalang transaksyon sa kumpanya nila. Hindi pwedeng hindi ito maimbestigahan. Bulong ni Celestina sa sarili habang mabilis na nag-i-scroll ng mga dokumento. Napapitlag si Celestina nang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya yon ay nakita niyang tumatawag ang ninong niya kaya agad niya yung sinagot. Hello, Ninong? Bakit po kayo napatawag? Tanong ni Celestina. Celestina, good news! Nagising na ang tatay mo! Masayang balita ni Greg. Napatayo si Celestina mula sa pagkakaupo. Talaga po ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo, kagigising lang niya, tinahanap ka niya. Pumunta ka na rito, Celestina! Excited na si Ernest nung makita ka! Tura ni Greg. Hindi napigilan ni Celestina ang pagtulo ng kanyang luha sa sobrang tuwa. Agad na nagpaalam si Celestina sa ninong niya at ani ay pupunta na siya ron. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse at bag. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya ang kanyang kotse. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang ama. Nang makarating si Celestina sa ospital, ay patakbo siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang ama. Napakabilis ng tibok ng puso niya at hindi na siya makapaghintay na makita ang tatay niya para makasiguro siya na totoo ang sinabi ng kanyang ninong Greg. Nang buksan ni Celestina ang pinto, nakita niya ang ninong niya na kinakausap ang tatay niya. Kahit paano'y may sigla siyang nakita sa mga mata ni Ernesto. Dad? Mahinang tawag ni Celestina. Napalingon si Ernesto sa direksyon ni Celestina.
Isang nangihina ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa labi nito. Celestina, anak. Tura ni Ernesto. Hindi na napigilan ni Celestina ang pagpatak ng kanyang luha. Ilang taon niyang iniwasan ng kanyang ama at hindi niya inasahan na ang ganong pangyayari pa ang magiging dahilan para mapagtanto niya na mahal niya ito. Agad na lumapit si Celestina sa kanyang ama. Inabot niya ang kamay nito at masuyo yung hinawakan. Celestina, hindi ako makapaniwala na nandito ka. Tura ni Ernesto. Dad, I'm so sorry. Sorry po sa mga taon na palagi ko kayong iniiwasan. Lumuluhang wika ni Celestina. Maingat na niyakap ni Celestina ang kanyang ama. Patuloy siya sa pag-iyak. Kahit wala siyang salitang narinig mula kay Ernesto, ay ramdam niya ang pagpapatawad nito sa kanya. Matapos ang ilang araw sa ICU, sa wakas ay nailipat na sa regular room si Ernesto. Bagamat stable na ang lagay nito, ay mahigpit pa rin ang bilin ng mga doktor na kailangan nitong manatili sa ospital ng ilang linggo pa para mamonitor ito ng maayos. Isang umaga, pinapakain ni Celestina si Ernesto ng sopas. Dad, dahan-dahan lang ha. Medyo mainit pa po. Paalala ni Celestina habang sinusubuan ng kanyang ama. Anak, sa totoo lang ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ito. Wala akong sama ng loob na inatake ako sa puso dahil yun na naging daan para magkasama ulit tayo. Mahinang saad ni Ernesto. Napangiti si Celestina pero may lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang matagal siyang nawala sa buhay ng kanyang ama. Alam niyang hindi madaling burahin ang mga panahong iniwasan niya ito, kaya gagawin niya ang lahat para makabawi siya rito. Huwag po kayong mag-alala. Simula ngayon, hindi na ako aalis para magbakasyon kung saan-saan. Hindi ko na po kayo iiwan. At kung sakali po na magbabakasyon ako kung saan, kasama ko na po kayo. Kaya magpagaling at magpalakas po kayo para makapag-travel na tayong dalawa. Tura ni Celestina at hinawakan niya ang kamay ni Ernesto. Napatingin si Ernesto kay Celestina at tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa mga sinabi mo, Celestina. Naluluhang saad ni Ernesto. Ang dami ko po kasing na-realize nang na-ospital kayo at gusto kong humingi ulit ng tawad sa inyo sa lahat ng pagkukulang ko bilang anak nyo. Maluhaluhang wika ni Celestina. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Ernesto ang kamay ng anak at marahan yung pinisil. Napangiti si Celestina habang pinupunasan ng sariling mga luha. Hindi na ako makapaghintay na makalabas dito para makapag-bonding naman tayo. At syempre para makabalik na rin ako sa pagtatrabaho. Ani Ernesto sabay ngiti. Dad, bakit naman trabaho agad ang iniisip nyo? Huwag nyo munang bigyan ng stress ang sarili nyo. Huwag nyo po munang isipin ang company natin. Magpagaling at magpalakas po muna kayo, okay? Naiiling na wika ni Celestina. Biglang natigilan siya nang may naalala siya dahil sa pagbanggit ng tatay niya sa kumpanya. May pag-aalangan siyang tumingin dito. Dad, may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa company. Kinakabahang wika ni Celestina. Anong tungkol sa kumpanya? Tanong ni Ernesto. Huminga ng malalim si Celestina bago sumagot. May mga butas sa financial report natin last year. May mga nawawalang pondo na hindi malinaw kung saan napunta. Pinag-aralan kong mabuti ang lahat at ang dami kong nakitang mali. Sigurado ko na ang ninong Greg mo ang nagsabi niyan sa'yo, hindi ba? Nangingiting tanong ng tatay niya. Totoo po ang sinabi ni Ninong Greg. Ako mismo ang tumingin sa financial report at hindi yung simpleng pagkakamali. Maraming hindi nagtutugma. Paliwanag ni Celestina.
Accounting error lang yun. Naayos na yun matagal na. Napatunayan ng accounting department na walang nawawalang pera. Mahinahong sagot ni Ernesto. Natigilan si Celestina. Hindi niya maintindihan kung bakit parang binabaliwala lang yon ng kanyang ama. Pero Dad, hindi ba dapat paimbestigahan mo yon? Hindi pwedeng may ganong klase ng error sa loob ng kumpanya natin. Nababahalang wika ni Celestina. Bahagyang lumalim ang titig ni Ernesto sa kanya. Walang magnanakaw sa kumpanya natin, Celestina. Hindi mo kailangang mabahala. Ayos lang ang lahat. Malaki ang tiwala ko sa lahat ng empleyado natin. Kampante nitong turan. May kung anong bigat na naramdaman sa dibdib si Celestina. Huminga siya ng malalim at pinigilan niya ang sarili na ipilit pa ang mga gusto niyang iparealize sa tatay niya. Alam niyang bawal ma-stress si Ernesto, kaya hindi niya na itinuloy pa ang kanyang pakikipagtalo. Ngunit nangako siya sa sarili na hindi siya basta mananahimik na lamang. Gagawa siya ng paraan upang malaman ang totoong nangyayari sa kanilang kumpanya. Nagdesisyon si Celestinang kausapin ang kanyang ninong Greg, kaya niyaya niya itong magtungo sila sa isang coffee shop isang hapon. Umupo sila sa isang sulok matapos nilang mag-order. Ninong, pinag-aralan kong mabuti ang financial report na sinend mo sa akin. Tama ang hinala mo. May anomalya talaga sa kumpanya namin. Walang paligoy-ligoy na panimula ni Celestina. Tumango si Greg at tila hindi na nagulat. Ilang beses ko nang sinabi sa ama mo ang tungkol dyan. Pero kilala mo naman siya. Palagi niyang iniisip na walang manloloko sa mga empleyado niya. Palagi niya akong tinatawanan at sinasabi niya na overthinker daw ako. Anito sabay iling. Iyan din po ang sinabi niya sa akin. Ayaw niya maniwala sa akin kahit nag-explain na ako sa kanya ng maayos. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang ito, Ninong Greg. Kung magpapatuloy ang pagnanakaw, maaaring bumagsak ang kumpanya namin. Ayokong mawala ang pinaghirapan ng mga magulang ko dahil sa mga taong ganun. May inis na wika ni Celestina. Dapat talagang maimbestigahan ito, Celestina. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng anomalya na yan. Matiim na wika ni Greg. Nag-isip si Celestina sandali bago muling nagsalita. Ninong, gusto kong ako mismo mag-imbestiga. Pero paano? Kapag nalaman nila na anak ka ni Ernesto, magiging maingat sila sa kilos nila kapag naroon ka. Saad ni Greg. Napailing si Celestina. Muli siyang nag-isip dahil nakuha niya ang punto ni Greg. Halos sumakit na ang ulo niya sa pag-iisip ng paraan hanggang isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang utak. Ano kaya kung pumasok ako sa kumpanya bilang isang normal na empleyado? Tanong ni Celestina. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ni Greg. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa labi ni Celestina bago siya sumagot. Magpapanggap akong normal na empleyado, Ninong. Sa ganong paraan, hindi nila ako mapapansin at makikita ko mismo kung ano talagang nangyayari sa loob ng kumpanya. Saglit na nag-isip si Greg bago tumango. Magandang ideya yan. Wala namang nakakakilala sa iyo doon maliban kay Ernesto. Hindi nila iisipin na ikaw ang nag-iisang anak ng may-ari ng Elizalde Real Estate and Infrastructure. Masayang sambit ng kanyang ninong. Mas lalong lumalim ang determinasyon ni Celestina. Naisip niyang pagkakataon niya na yon para makabawi sa tatay niya. Plano niyang kapag nakakuha na siya ng sapat na ebidensya, ay ipapakita niya yon kay Ernesto upang tuluyan na itong maniwala sa sinasabi niya at ng kanyang ninong na may nakawang nangyayari sa kanilang kumpanya. Hindi na nagsayang ng oras si Celestina. Matapos nilang mag-usap ng kanyang ninong, ay dumiretso na siya sa isang salon. Umupo siya sa harap ng salamin at pinagmamasda ng sarili. Mahaba at makintab ang kanyang buhok dahil grabe kung alagaan niya yon. Ngunit sa araw na yon ay kailangan niya yung isakripisyo para sa kanyang misyon. Nang tanungin ng hairstylist kung anong gupit ang gusto ni Celestina, ay itinuro niya kung hanggang saan ang gugupitin nito.
Hindi makapaniwala ang hairstylist dahil hanggang leeg lang ang haba ng buhok na gusto niya. Pero wala na itong nagawa kundi ang sundin siya dahil ganong gupit ang gusto niya. Sa bawat pagputol ng gunting sa kanyang buhok, pakiramdam niya ay unti-unti niyang iniiwan ang dating Celestina na isang babaeng sanay sa marangyang buhay at hindi kailanman nag-aalala sa negosyo ng kanilang pamilya. Matapos ang ilang minuto, tiningnan ni Celestina ang sarili sa salamin at halos hindi niya nakilala ang sarili. Pagkatapos noon ay nagtungo naman siya sa isang murang bilihan ng mga damit upang mamili ng mga simpleng damit. Bumili rin siya ng salamin na walang grado upang mas maging epektibo ang kanyang pagpapanggap bilang isang simpleng tao. Nang sumunod na araw ay nakipagkita muli si Celestina kay Greg sa coffee shop. Nauna ang ninong niya at nang dumating siya ay nanlaki ang mata nito pagkakita sa kanya. Isang simpleng blouse, kupas na maong na pantalon at rubber shoes ang suot niya. Suot din niya ang binili niyang salamin sa mata at may headband siyang kulay rosas. Nang umupo siya ay hindi pa rin nawala ang gulat sa mukha ni Greg. Diyos ko, Celestina! Ikaw ba talaga yan? Natatawang tanong ni Greg habang pinagmamasdan ng inaanak. Ngumiti si Celestina. Malayo na ba sa dating ako, Ninong? Umanggulo pa siya upang makita ni Greg ang napakalaking pagbabago sa kanyang itsura. Sobrang layo. Kung hindi ko alam na makikipagkita ako sa'yo dito hindi kita makikilala. Pero maganda yan. At least, kung sakaling may nakakakilala sa Celestinang anak ni Ernesto Elizalde, ay hindi ka nila makikilala. Ang galing mo, Celestina! Tugon ni Greg. Maya-maya ay inabot ni Greg kay Celestina ang isang brown envelope. Anito ay laman nun ang mga peking dokumento na gagamitin niya sa pag-a-apply dahil may hiring na janitress sa kumpanya ni na Celestina. Mabilis na kinuha ni Celestina ang envelope at tinignan isa-isang laman. Kung ganun, Tina Reyes muna ang gagamitin kong pangalan. Maraming salamat sa tulong mo, Ninong. Kung ako lang ang kikilos, siguradong mahihirapan ako. Pero makikiusap po sana ako sa inyo na kahit anong mangyari, huwag niyong sasabihin kay Dad ang ginagawa ko. Siguradong magagalit siya sa akin. Saad ni Celestina. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak sabihin sa kanya hanggang sa makakuha ka na ng sapat na ebidensya. Suportado kita sa bagay na ito, Celestina. Ani Greg sabay ngiti. Muling tumango si Celestina habang puno ng determinasyon ang kanyang puso. Hindi rin niya maiwasang makaramdam ng excitement sa gagawin niyang pagpapanggap na yun dahil unang beses niya yung gagawin sa tanang buhay niya. Nang sumunod na araw ay nagtungo na si Celestina sa office building ng kanilang kumpanya para mag-apply doon bilang isang janitress. Nagtungo siya sa HR office at doon ay pinilit niyang itago ang kaba habang maingat na pinagmamasdan ng paligid. Sa harap ng desk ay isang babaeng HR staff ang seryosong nakatingin sa kanyang application form. Miss Tina Reyes? Tanong ng babae nang hindi man lang tumitingin kay Celestina. Yes, ma'am. Tugon ni Celestina. Saan ka nagtrabaho before? Tanong ng HR staff. Sa isang maliit na kumpanya po bilang utility staff. Sagot ni Celestina. Tinandaan niya talaga ang mga nakalagay sa application form niya upang hindi siya magkamali ng mga isasagot. Tumango ang HR staff habang nakatingin sa application form ni Celestina, pero ramdam niya na tila hindi ito interesado sa pag-i-interview sa kanya. Maya-maya ay tumayo ito at nagpunta sa kabilang table kung saan naroon ang isa pang babaeng staff. Kahit oras ng trabaho ay nagawa pa rin itong makipagkwentuhan. Hindi sinasadyang marinig ni Celestina ang pinag-uusapan ng dalawa. Tinanggap mo ba yung nag-apply kanina? Tanong ng babae sa babaeng nag-i-interview kay Celestina. Hindi, no? Bakit ko tatanggapin yun? Hindi naman college level. Dapat kahit janitress o janitor, nakatungtong man lang kahit 1 year sa college. Pero itong babae na ini-interview ko, undergrad siya. Sagot ng nag-i-interview kay Celestina. Napakunot ang noo ni Celestina. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang may college background ang isang janitress o janitor.
Alam niyang walang ganong patakaran sa kumpanya nila. Para kasi sa kanya, sa isang trabahong kagaya nun ay mas mahalaga ang sipag at tiyaga kesa sa edukasyong natapos. Hindi nagtagal ay bumalik na ang babae sa upuan nito at tumingin kay Celestina. Kinabahan siya sapagkat kapag hindi siya natanggap doon, ay mabubulilyaso na agad ang plano nila ng kanyang ninong Greg. Miss Tina Reyes, tanggap ka na. Pakipasa na lang ang requirements at magpa-medical ka na rin para makapagsimula ka agad. Tura ng babae at inabot nito sa kanya ang isang papel kung saan nakalista ang mga requirements na dapat niyang ipasa. Maraming salamat po, ma'am. Nakangiting sambit ni Celestina. Matapos yon ay lumabas na si Celestina ng opisinang yon. Habang naglalakad siya ay naisip niya na may mali talaga sa mga galaw ng mga empleyado sa kumpanya nila. Sa HR department pa lang ay nakita na agad niya na merong diskriminasyon pagdating sa pinag-aralan ng isang aplikante. Inasikaso agad ni Celestina ang mga requirements na kailangan niyang ipasa. Nagpagawa na rin siya ng peking medical sa tulong ni Greg. Hindi nagtagal ay sumapit na ang unang araw niya sa pagtatrabaho bilang janitress sa sarili nilang kumpanya. Maaga pa lang ay nasa loob na ng janitorial office si Celestina habang suot ang kanyang uniform. Hindi nagtagal ay dumating na ang janitorial manager na si Cory. Isa yung babaeng nasa late 40s na. Meron yung mataray na muka at tingin na akala mo ay palagi itong galit. Ikaw ba si Tina Reyes? Malamig na tanong ni Cory. Ako nga po, Ma'am Cory. Magalang na sagot ni Celestina. Dahil bago ka rito, gusto kong malaman na bawal dito ang maarte at maraming reklamo. Kung gusto mong magtagal dito, matuto kang sumunod sa mas nakatataas sa'yo. Baguhan ka kaya wag mong asahan na magiging madali ang trabaho mo. Anito habang matalim ang mga matang nakatingin sa kanya. Opo, Ma'am Cory. Sagot ni Celestina habang itinatago ang kanyang inis. Sa 3rd floor ka nakatoka. Lahat ng CR doon linisin mo. At siguraduhin mong malinis yon dahil kung hindi, ako mismo ang magpapakintab ng sahig sa mga CR doon gamit ang mukha mo. May paninindak na tura ni Cory. Opo. Sagot ni Celestina. Matapos yon ay nagtungo na si Celestina sa utility room upang kumuha ng mga gagamitin niya sa paglilinis. Nagtungo siya sa 3rd floor at agad niyang sinimula ng paglilinis ng unang banyo doon. Habang abala siya sa paglilinis, ay isang matandang janitor ang dumating. Akala niya ay gagamit lang ng CR ang matanda, pero lumapit ito sa kanya at ngumiti. Ikaw yung bagong janitress, di ba? Ako nga pala si Rolly. Matagal na akong janitor dito. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Mang Rolly kay Celestina. Tina po pala. Tina. Tugon ni Celestina. Nakita ko yung paraan ng pakikipag-usap sa'yo ni Ma'am Cory kanina. Huwag mong dibdibin ang mga sinasabi niya sa'yo. Ganun talaga siya sa mga baguhan. Sinusubukan kung tatagal ka. Pabulong na sabi ni Mang Rolly. Ganun po ba? Natakot nga po ako kasi hindi pa ako nag-uumpisa magtrabaho. Natarayan na agad ako. Natatawang wika ni Celestina. Gaya ng sinabi ko, ganun siya lalo na sa mga bagong gaya mo. Titiisin mo na lang para magtagal ka. Yun ay kung magtatagal ka rito. Ani Mang Rolly. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Rolly? May pagtatakang tanong ni Celestina. Luminga muna si Mang Rolly sa paligid na para bang nais nitong makasiguro na walang ibang makakarinig sa sasabihin nito. Sa kumpanyang ito kasi, mahirap ang kalagayan ng mga may mabababang posisyon. Mataas ang tingin sa sarili ng may mga matataas na posisyon dito. Yung iba kung mag-utos parang sila ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Kung wala kang mahabang pasensya, hindi mo kakayanin at baka mag-resign ka na lang. Naiiling na saad ni Mang Rolly. Pero alam mo, may isang tao lang na mabait sa amin. Si Sir Ernesto. Hindi gaya ng iba. Kinakausap niya kami ng maayos. Tinatanong kung may kailangan kami at kinukumusta ang kalagayan namin. Yun nga lang, nasa ospital siya ngayon. Sana nga gumaling na siya para naman makaranas na ulit kami ng kabutihan dito.
Dugtong pa ng matandang lalaki. Grabe pala talaga ang mga empleyado rito, Mang Rolly. Parang nagsisisi na tuloy ako na dito ako nag-apply. Ani Celestina sabay tawa ng mahina. Pasensya ka na ha. Mukhang natakot pa kita. Tura ni Mang Rolly. Umiling si Celestina at ngumiti. Hindi po, okay lang. At least alam ko na kung anong dapat kong i-expect sa kumpanyang ito. Aniya, bahagyang natawa si Mang Rolly. Sandali, dito ka ba inassign ni Ma'am Cory? Tanong ng matanda. Opo, lahat daw ng CR dito kailangan kong linisin. Tugon ni Celestina. Napailing si Mang Rolly. Sabi ko na sa'yo, di ba? Sadyang pinapahirapan ni Ma'am Cory ang mga baguhan na gaya mo. Pero huwag ka mag-alala. Tutulungan kita, total tapos na ang shift ko. Ani Mang Rolly. Mariin na tumanggi si Celestina. Nahiya siya na tulungan pa siya ng matanda gayong tapos na dapat ang oras ng trabaho nito. Pero naging mapilit si Mang Rolly hanggang sa wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Ngunit kapwa sila nagulat nang makita nilang pumasok si Cory. At bakit mo naman siya tinutulungan, Rolly? Ano ito? Tuturuan mo agad yang si Tina na umasa sa iba? Mataray na tanong ni Cory habang nakataas ang isang kilay. Ma'am, gusto ko lang na maturuan siya ng tamang paraan ng paglilinis. Paliwanag ni Mang Rolly. Hindi siya kailangan turuan. Matuto siya sa sarili niyang paraan. Kung hindi niya kaya, edi mag-resign siya. Kaya umuwi ka na, Rolly. Tapos na ang shift mo, di ba? Huwag ka nang magpabibo pa rito. Ani Cory. Pasensya na, Ma'am Cory. Paalam, Tina. Bahagya pang umiti si Mang Rolly kay Celestina bago ito tuluyang lumabas ng CR. Naiwan si Celestina kasama si Cory na may matalim pa ring tingin sa kanya. Hindi nagtagal ay umalis na rin ang babae. Nang makaalis si Cory ay napabuntong hininga si Celestina. At sa isip niya, mas lumakas ang loob niya na tuklasin ang madilim na sikreto ng ilang empleyado ng kanilang kumpanya. Hapon na nang matapos ang trabaho ni Celestina at mula sa office building nila ay dumiretso siya agad sa bahay dahil kailangan niya ng pahinga. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng kwarto niya, agad niyang ibinagsak ang dalang bag sa sahig. Pakiramdam niya ay parang binugbog ang buong katawan niya. Masakit ang kanyang likod, balikat at mga braso. Hindi siya sanay sa mabibigat na gawain, lalo na't lumaki siya nang hindi kailanman nagtrabaho ng ganon kabigat. Mas lalo tuloy tumaas ang tingin niya sa mga janitor at janitress dahil hindi biro ang trabaho ng mga ito. Marahang lumapit si Celestina sa kanyang kama at padapa siyang nahiga. Pumikit siya at dinaman niya ang lambot ng kanyang kama. Gusto niya nang magpahinga subalit biglang pumasok sa isip niya ang kanyang ama. Biglang bumangon si Celestina. Pilit niyang nilalabanan ang antok at pagod. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya ang kanyang ninong Greg na siyang nagbabantay kay Ernesto sa ospital. Hindi nagtagal ay sinagot naman agad ng ninong niya ang kanyang tawag. Ninong, kumusta si Dad? Agad na tanong ni Celestina. He's okay. Medyo matamblay pero hindi naman lumala ang lagay niya. Maghapon ka nga niyang hinahanap eh. Tugon ni Greg. Baka mamaya sumaglit ako dyan sa ospital. Ako na muna ang magbabantay sa kanya, Ninong. Tura ni Celestina. Sigurado ka ba? Sa boses mo mukhang pagod na pagod ka. Kumusta naman ang unang araw mo bilang janitress? Tanong ng kanyang ninong. Bahagyang napangiwi si Celestina habang minamasahe ang sariling balikat. Nakakapagod po. Sobra. Parang binugbog po ang buong katawan ko. Pero okay lang po. Inexpect ko naman po ito eh. Sagot ni Celestina. May nakita ka na bang ebidensya tungkol sa anomalya sa kumpanya nyo? Maya-maya ay seryosong tanong ni Greg. Wala pa, Ninong. Ayoko munang gawin ng totoong dahilan kung bakit ako nagpapanggap na janitress doon. Baka po may makalata agad sa akin. Tura ni Celestina. Tama yan. Huwag kang magpadalos-dalos. First day mo pa lang naman eh. Pagsang-ayon ni Greg sa kanya. Pero may napansin ako, Ninong.
Karamihan ng mga may mataas na posisyon sa company, hindi maayos ang pakikitungo sa mga mas mabababang empleyado. Ang bigat sa pakiramdam na makita kung paano sila tratuhin na parang wala silang halaga. Hindi ko akalain na ganito ang sitwasyon sa sarili naming kumpanya. Malungkot na wika ni Celestina at nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga. Hindi na ako nagulat. Marami talagang tao ang nakakalimot na makipagkapwa-tao kapag alam nilang mas nakatataas sila. Basta mag-ingat ka, Celestina, ha? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ani Greg sa malamig na tinig. Ngumiti si Celestina kahit naramdam niya ang bigat ng katawan niya. Oo naman, Ninong. Salamat po. Matapos ang tawag na yon ay ipinatong ni Celestina ang cellphone sa kanyang bedside table at muling humiga. Mas ramdam na niya ang bigat ng kanyang mga mata at hindi nagtagal ay nakatulog na siya nang hindi na nakapagpalit ng damit. Sa mga nakalipas na araw ay patuloy na ginampanan ni Celestina ang kanyang papel bilang isang janitress sa Elizalde Real Estate and Infrastructure. Sa bawat pagpasok niya roon ay palaging mabigat ang pakiramdam niya dahil alam niyang makikisama na naman siya sa napakaraming empleyado na sobrang taas ang tingin sa kanilang mga sarili. Halos araw-araw ay hindi siya tinatantana ng janitorial manager na si Cory. Palagi siya nitong napupuna kahit na pinakamaliit na pagkakamali na para bang mainit ang dugo nito sa kanya. Halos hindi na makahinga si Celestina sa bigat ng trabaho at dami ng utos ni Cory. Minsan pa nga ay hindi na siya nakakapag-break sa dami ng pinapagawa sa kanya. Ang ibang empleyado naman ay hindi nalalayo kay Cory. May ilan sa mga yun na wala man lang pakundangang magkalat na para bang alam naman ng mga yun na merong maglilinis kaya ayos lang na magtapon sa kung saan-saan lang. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tao na palaging maayos ang pakikitungo kay Celestina. Si Mang Rolly. Tuwing makikita siya ng matanda, palagi itong may ngiti at may tanong kung nakakain na ba siya. Minsan naman ay binibigyan pa siya nito ng baon nitong pagkain. Palagi rin siya nitong pinapaalalahanan na huwag niyang masyadong dibdibin ang sinasabi at ginagawa ng iba. Isang hapon, nang matapos na ang shift ni Celestina, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod habang dinadampot niya ang kanyang bag sa locker room. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa maliit na salamin. Pawisan siya, madungis, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding pagod. Sa sandaling yon ay gusto niya nang sumuko. Gusto niya nang iwan ng pagpapanggap na yon at bumalik na sa dati niyang buhay. Pero agad niyang inisip kung bakit siya naroon at kung bakit niya yon ginagawa. Isang araw ng trabaho na naman ang natapos para kay Celestina. Pagod na pagod siyang naglakad palabas ng office building ng Elizalde Real Estate and Infrastructure. Nanginginig ang kanyang mga binti sa pagod, pero pinilit niyang maglakad ng normal upang hindi mahalata ng iba ang panghihina niya. Nang malapit nang makalabas ng gusali si Celestina, ay narinig niya ang pagtawag ni Mang Rolly mula sa likuran niya. Huminto siya upang hintayin ang matandang lalaki. Oh, Tina, ayos ka lang ba? Oh, mukhang pagod na pagod ka na naman. Bati ng matanda. Oo nga po, Mang Rolly. Pero kahit papano, may inaabangan naman akong magandang bagay. Nakangiting sagot ni Celestina at mabagal silang nagpatuloy sa paglalakad. Ano naman yon? Tanong ni Mang Rolly habang kasabay niya itong naglalakad. Di ang araw ng sweldo, malapit na po tayong sumahod, di ba? Masiglang tugon ni Celestina. Tumawa si Mang Rolly at parang nabuhayan ito ng loob. Aba, yan din ang pinakahihintay ko. Kahit papano may pangdagdag na ako sa gastusin sa bahay. Sambit ng matanda. Matagal na po ba kayo nagtatrabaho dito? Tanong ni Celestina. Hindi niya alam pero nais niyang malaman ang kwento ng matanda. Halos 20 taon na. Nagsimula akong janitor dito nung bata pa ang mga anak ko. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako kasi kailangan ko pa rin magtrabaho. Sagot ni Mang Rolly. Kahit nakangiti ito ay naramdaman ni Celestina ang lungkot sa tono ng matanda.
Bakit hindi pa po kayo nagre-retiro? Dapat po nagpapahinga na kayo. Malungkot na tura ni Celestina. Kung may ipon lang sana ako matagal na akong huminto sa pagtatrabaho. Pero may mga apo pa akong pinag-aaral. Tapos ang misis ko, may iniinda siyang sakit. Kaya ito, kahit mahirap, tuloy lang. Sagot ng matanda sabay ngiti. Hindi makapaniwala si Celestina sa narinig. Grabe po pala kayo, Mang Rolly. Sa kabila ng edad nyo, sobrang tatag nyo. Napakabuti nyo pong ama, asawa at lolo. Sigurado po ako na sobra kayong ipinagmamalaki ng pamilya nyo. Ani Celestina. Ang pamilya ko talagang inspirasyon ko sa buhay. Makita ko lang silang masaya at komportable. Nawawala ng lahat ng pagod ko. Tura ni Mang Rolly. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, may isang lalaking nagmamadali na bumangga mula sa likuran ni Celestina. Napatili siya sa gulat at muntik pa siyang matumba kung hindi lang niya naibalanse ang sarili. Tuloy-tuloy lang ang lalaki sa paglalakad. Hindi man lang yun lumingon ng saglit para humingi ng paumanin sa kanya. Nagtungo ang lalaki sa nakahintong luxury car sa labas ng office building. Ayos ka lang ba, Tina? Nag-aalalang tanong ni Mang Rolly. Opo, grabe naman yung lalaking yun. Kilala niyo po ba yun? Inis na wika ni Celestina. Habang nakatingin siya sa lalaking pasakay ng mamahaling kotse, napansin niya ang mamahalin nitong bag at relo. Si Sir Hector yon, accounting manager natin. Tugon ni Mang Rolly. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Celestina. Napaisip siya kung afford ba ng isang accounting manager ang makabili ng isang luxury car. Isang hinala ang bumalot sa dibdib niya. At habang nakatingin siya sa papalayong sasakyan, isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Simula nang magkaroon ng hinala si Celestina sa accounting manager ng kumpanya nila na si Hector, ay hindi na siya mapakali. Kaya naman humingi na siya ng tulong sa ninong Greg niya upang mapaimbestigahan si Hector. Isang hapon, gaya ng nakasanayan ay pagod na pagod si Celestina nang makauwi siya sa bahay nila. Padapa niyang ibinagsak ang sarili sa malambot na kama. Ngunit nakatanggap siya ng isang text message mula sa ninong niya at anito ay may isinend ito sa email niya. Tumayo si Celestina at kinuha ang kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang email at chinek ang email na sinend ni Greg. Sa body ng email ay inilagay doon ni Greg na naroon ang mga impormasyong nakuha nito kay Hector. Bumilis ang tibok ng puso niya at agad niyang dinownload ang nakalakip na attachment sa email na yon. Matapos na ma-download ay isa-isang bumungad kay Celestina ang ilang financial statements, scanned public records at ilang larawan ng mga ari-arian ni Hector. Sa bawat pahinang binabasa niya ay unti-unti siyang nilukob ng panlalamig. Ayon sa mga dokumentong nakuha ni Greg, si Hector ay may buwanang sahod na 60,000 pesos bilang accounting manager sa Elizalde Real Estate and Infrastructure. Malaking halaga yon ngunit hindi yun sapat upang tustusan ang klase ng pamumuhay na meron nito. Napag-alaman din ni Celestinang nakatira si Hector sa isang high-end na kondominium sa Makati. Ang unit nito ay may halagang hindi bababa sa 10 milyong piso. Bukod pa ron ay meron itong 2 luxury car. Hindi lamang yun dahil meron din itong koleksyon ng mamahaling relo. Sa mga litrato nito sa social media, madalas din itong makitang may bitbit na luxury bags mula sa mga kilalang brand. Ngunit ang higit na nagbigay ng malaking palaisipan kay Celestina ay ang listahan ng mga pagpunta ni Hector sa iba't ibang bansa. Sa nakalipas na 2 taon, madalas itong pumupunta sa Japan, Europe at iba pang mga bansa na kinakailangan ng malaking halaga ng pera para makapunta. Habang patuloy na binabasa ni Celestina ang mga dokumento, sinubukan niyang gumawa ng kalkulasyon sa kanyang isipan. Kahit ipunin pa ni Hector ang lahat ng sahod nito sa loob ng 5 taon nang hindi ginagastos ang kahit 1 sentimo, ay hindi pa rin yun magiging sapat upang makabili ng ganong klaseng mga ari-arian at luho. Wala rin itong nakalistang negosyo o iba pang legal na pinagkukunan ng kita. Isang posibilidad lamang ang naisip ni Celestina, at yun ay may ibang pinagkukunan ng pera si Hector.
At kung totoo ang kanyang hinala, malaki ang posibilidad na ang perang ginagamit nito upang tustusan ang marangyang pamumuhay nito ay mula mismo sa kumpanya. Napabuntong hininga si Celestina. Naisip niya na si Hector ay isa sa mga tao na may direktang access sa financial records ng kumpanya. Kung may kahit anong kinalaman si Hector sa anomalya sa kumpanya nila, ay nangako siya sa sariling sisiguraduhin niyang malalantad ang katotohanan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan na totoo ang lahat ng hinala nila ng kanyang ninong Greg. Sa mga sumunod na araw ay mas naging maingat at mapagmatsyag si Celestina. Alam niyang hindi siya maaaring magpadalos-dalos sa mga kilos niya. Isang maliit na pagkakamali lang, maaari na yung maging mitya para malaman ng lahat kung sino siya at ano ang ginagawa niya ron. Isang umaga, habang abala si Celestina sa pagmamap sa kahabaan ng isang hallway, ay napahinto siya nang makita niyang pumasok si Hector sa opisina ng Human Resources. May bitbit itong folder na mukhang puno ng mahalagang dokumento. Nagkaroon ng kakaibang kutob si Celestina, kaya naman marahan siyang lumapit sa nakabukas na pinto ng opisinang yon habang patuloy na nagmamap. Pumwesto siya sa harapan ng pinto at nagpanggap na abala sa pagmamap ng sahig. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng HR office, ay nakita niya si Hector na nakatayo sa harap ng mesa ng isang babaeng HR staff na si Annalyn. Yon ang parehong HR staff na nag-interview sa kanya nung nag-apply siya bilang janitress. Seryosong nag-uusap ang dalawa hanggang sa inabot ni Hector ang folder kay Annalyn na agad naman itong kinuha. Hindi naririnig ni Celestina ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit iba ang pakiramdam niya sa dalawang ito. Maya-maya ay tumango si Annalyn saka mabilis na itinago ang folder sa ilalim ng mesa. Matapos yun ay naglakad na si Hector palabas ng opisina. Huminto pa si Hector sa tapat ni Celestina at malalim siyang tiningnan. Good morning po, sir. Magalang nabati ni Celestina sa lalaki. Hindi sumagot si Hector at malalaki ang mga hakbang na naglakad ito palayo. Nang mawala si Hector sa paningin ni Celestina, muli siyang sumilip sa loob ng opisina. Nakita niyang hawak-hawak ni Annalyn ang folder na ibinigay ni Hector. Walang pag-aalinlangang itinapon nito yon sa trash bin sa tabi ng mesa nito. Nagulat si Celestina nang biglang tumingin si Annalyn sa kanya. Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa map at nagkunwaring abala pa rin sa kanyang ginagawa, ngunit huli na dahil nakita siya nitong nakatingin dito kanina. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Mataray na tanong ni Annalyn. Mabilis na nag-isip si Celestina. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang nakita o napansin. Ay, baka may iuutos po kayo, ma'am. Sagot ni Celestina sa magalang na tono. Wala. Umalis ka na at huwag ka tumatambay dyan. Pagtataboy ni Annalyn sa kanya. Mabilis namang tumango si Celestina at tumalikod na. Lumayo siya sa HR office at nagpatuloy sa pagmamap habang iniisip ang nakita. Hindi niya maalis sa isip niya ang folder na itinapon ni Annalyn sa basurahan. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may bumubulong sa kanya na kailangan niyang malaman kung ano ang nilalaman ng folder na yon. Ginawa muna ni Celestina ang ibang bagay na dapat niyang gawin. Nang malapit na ang lunch break ay bumalik siya malapit sa HR office at muli siyang nagpanggap na nagmamap siya ron. Naging matyaga siya sa paghihintay ng pagkakataon upang makapasok sa HR office. Hindi siya maaaring magmadali, lalo pat alam niyang may mga tao pa sa opisinang yon. Kailangan niyang tiyakin na walang makakahuli sa kanya kung sakali mang makahanap siya ng pagkakataong kunin ang folder sa trash bin ni Annalyn. Habang nakatuon ang pansin niya sa kanyang ginagawa, narinig niya ang boses ni Mang Rolly sa likod niya. Huminto siya sa ginagawa upang lingunin ng matandang lalaki. Tina, kanina pa kita nakikitang naglilinis dyan ah. Baka naman mabura na ang sahig sa kakamap mo. Natatawang sabi ni Mang Rolly habang bitbit ang isang lumang lunchbox. Gusto ko lang pong makasiguro na malinis dito at mahirap nang mabulyawan ni Ma'am Cory. Tugon ni Celestina. Sa bagay, pero mamaya mo na gawin yan. Kumain na muna tayo at break time na. Anyaya ni Mang Rolly. Mamaya na lang po ako.
Tatapusin ko lang po ito saka ako kakain. Tugon ni Celestina. Naku, baka naman masyado mong dinidibdib yung trabaho mo. Halika na, sabay na tayong kumain. Giit ni Mang Rolly. Mamaya na lang po talaga ako kakain. At busog pa rin naman ako, Mang Rolly. Sunod na lang po ako. Pilit na tanggi ni Celestina. Napangiti ang matanda at bahagyang umiling. Mukhang hindi naman kita mapipilit kaya okay. Pero huwag mong kalimutan kumain ha. Baka mamaya bigla ka nalang himatayin dyan. Pagpapaalala pa nito sa kanya. Salamat po. Nakangiting tugon ni Celestina. Tumango na lang si Mang Rolly bago tuluyang naglakad palayo. Nang matiyak ni Celestina na wala ng ibang nakatingin sa kanya, ay muli niyang binalik ang tingin sa HR office. Tahimik pa rin sa loob at hindi pa rin lumalabas ang mga taong naroon. Alam niya na kailangan niyang maghintay pa ng kaunti. Nagpatuloy sa paghihintay si Celestina. Ilang saglit pa, bumukas na rin sa wakas ang pinto ng HR office at lumabas mula roon si Annalyn kasama ang ilan pang empleyado ng HR department. Masayang nagkukwentuhan ng mga yon at nagtatawanan pa. Nang tumapad kay Celestina sina Annalyn, ay binigyan siya ng malalim na tingin ni Annalyn. Pero hindi siya nagpahalata at nagpatuloy lang siya sa pagmamap. Bigla na lang itinapon ni Annalyn ang walang lamang plastik ng chichirya sa sahig na isang malinaw na pagpapakita ng kawalang galang sa katulad niyang janitress. Nainis si Celestina pero pinigilan niya ang kanyang sarili at mas pinili niyang maging kalmado. Agad niyang pinulot ang plastik at inilagay sa garbage bag na bitbit niya. Nang tuluyan ng makalayo sina Annalyn, ay sumulyap muna si Celestina sa paligid upang makasiguro na walang makakakita sa kanya. Saka siya pumasok sa HR office. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala ng tao roon dahil lunch break na. Mabilis siyang kumilos at lumapit sa mesa ni Annalyn. Binuksan niya ang trash bin at bumilis ang tibok ng puso niya nang malamang naroon pa rin ang folder. Kinuha ni Celestina ang buong garbage bag sa trash bin ni Annalyn at pinalitan niya yon ng bago. Matapos yon ay mabilis siyang lumabas ng HR office bitbit ang garbage bag na laman ng posibleng ebidensyang makakatulong sa kanyang investigasyon. Habang palayo siya sa HR office ay ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Malalaki ang mga hakbang na tinungo ni Celestina ang tapunan ng basura sa likod ng gusali. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano ang nakalagay sa mga papel na nasa loob ng folder na yon. Pagdating sa likod ng building, inilapag niya ang trash bag sa simento at kinuha niya mula roon ang folder. Itinapon niya ang trash bag sa isang malaking tapunan ng basura. Hindi ko ito pwedeng tingnan dito at baka may makakita sa akin. Sa bahay ko na lang ito titingnan. Pabulong na wika ni Celestina. Huminga ng malalim ang dalaga, pumihit siya patalikod at napasigaw siya sa gulat nang makita si Mang Rolly na nakatayo roon. Mang Rolly, Diyos ko, muntik na akong atakihin sa puso dahil sa gulat. Nakahawak sa dibdib na wika ni Celestina. Nakita kasi kitang papunta rito kaya sinundan kita. Teka, ano yung hawak mo? Kinuha mo ba yan sa basura ng mga empleyado rito? Tanong ng matandang lalaki. Opo, nakita ko po kasi na parang hindi pa nagagamit tong folder at yung mga bond paper sa loob. Ewan ko nga po kung bakit tinapon na to eh. Naalala ko po ang kapatid ko. Kailangan niya po ng school supplies. Sayang naman po kung bibili pa ako pwede naman po ito. Pagsisinungaling ni Celestina. Alam mo naman sigurong bawal mag-uwi ng kahit anong gamit mula sa building na ito, hindi ba? Paalala ni Mang Rolly. Napakagatlabi si Celestina at mabilis na nag-isip ng paraan upang makalusot siya. Nagpanggap siyang nag-aalangan sa kabahagyang tumango. Alam ko po, kaya lang Mang Rolly, sayang naman talaga ang mga ito. Pakiusap po, huwag niyo na lang po kong isumbong. Hindi ko naman po ito ibebenta o kung ano, para lang po talaga ito sa kapatid ko. Nakikiusap na wika ni Celestina. Pinagmasdan siyang muli ni Mang Rolly bago napabuntong hininga ng malalim. Ay naku,
Mabuti na lang at ako nakakita sa'yo. O sige, pangako, hindi kita isusumbong. Pero mag-iingat ka ha. Mahirap na. Baka mahuli ka at mawalan ka ng trabaho dahil lang sa folder at ilang piraso ng bond paper na yan. Ani Mang Rolly. Maraming salamat po, Mang Rolly. Masayang sambit ni Celestina at kulang na lang ay yakapin niya ang matandang lalaki. Nang matapos na ang oras ng trabaho ni Celestina, ay pumasok na siya sa locker room. Hinintay niyang makaalis ang lahat ng kasama niya roon bago niya binuksan ang kanyang locker. Mula roon ay inilabas niya ang kanyang bag kung saan nakalagay ang folder. Natuliro si Celestina nang maalala niya na bago sila makalabas ng gusali, ay isa-isa munang sinusuri ng gwardya ang kanilang bag at kinakapkapan pa sila kung kinakailangan. Hindi niya maaaring basta na lang isiksik ang folder sa ilalim ng kanyang mga gamit. Kahit na ipaliwanag niyang mula lang yun sa basurahan, ay tiyak na ipatatawag siya ng management para magpaliwanag. Isang bagay na ayaw niyang mangyari. Habang nag-iisip ng paraan si Celestina ay biglang bumukas ang pinto ng locker room at pumasok si Mang Rolly. Tapos na rin sa wakas. Baka kapagpahinga na rin tayo, Tina. Masiglang wika ni Mang Rolly na agad dumiretso sa locker nito upang kunin ang bag nito. Hindi sumagot si Celestina. Patuloy siyang nag-isip ng paraan at hindi niya nilingon ang matanda. Napansin agad ni Mang Rolly ang kakaibang kilos ni Celestina. Uy, Tina! May problema ka ba? Tanong ni Mang Rolly. Huminga ng malalim si Celestina at marahang isinara ang kanyang locker. Alam niyang wala siyang ibang mapagsasabihan ng problema niya kundi tanging si Mang Rolly lamang. Hindi ko po kasi alam kung paano ko mailalabas sa building yung folder na kinuha ko kanina sa basurahan. Pabulong niyang sabi. Tina, kung gusto mo talaga ng folder, sabihin mo lang. Ibibigyan na lang kita ng pambili. Saad ng matanda. Umiling si Celestina. Hindi na po kailangan. Nakakahiya na po sa inyo kung pati pambili ng school supplies ng kapatid ko. Iaasa ko pa sa inyo. Tanggi niya. Napakamot sa batok ang matanda. Ano bang balak mo? Itatago mo sa bag mo? Iipit mo sa pantalon mo? Nako, mauhuli ka niyan. Kakapkapan pa naman tayo bago lumabas. Tura ni Mang Rolly. Hindi nakasagot si Celestina. Wala kasi talaga siyang maisip na paraan. Okay, sige. Huwag ka na mag-alala. Tutulungan kitang mailabas mo yan nang hindi ka nahuhuli. Nakangiting sabi ni Mang Rolly. Nagliwanag ang mukha ni Celestina sa kanyang narinig. Lumapit si Mang Rolly sa kanya at ipinaliwanag nito kung ano ang gagawin nila para mailabas niya ang folder mula sa office building na yon nang hindi nalalaman ng gwardya. Maya-maya ay lumabas na sina Celestina at Mang Rolly ng locker room. Dala nila ang kani-kanilang bag. Nasa unahan ni Celestina si Mang Rolly. Nang mapatapat ang matanda sa gwardya, ay agad niyang kinuha ang atensyon nito. Pare, kumusta na ang anak mong graduating? Balita ko malapit na ang moving up ceremony niya. Kaswal na tanong ni Mang Rolly sa gwardya. Ayos naman po, Mang Rolly. Aba, excited na excited yung anak ko. Buti nga at may kaunting naipon para sa panghanda niya. Tugon naman ang gwardya. Habang abala sa usapan ng dalawa, ay pasimpleng sumenya si Mang Rolly kay Celestina gamit ang kamay nito. Alam ni Celestina ang ibig sabihin nun. Mabilis siyang dumaan sa likuran ni Mang Rolly kasabay ng pagbaba ng bag nito sa inspection table. Mabilis ngunit maingat niyang nilagpasan ng gwardya na patuloy na kinakausap ni Mang Rolly. Pigil hiningang lumabas ng office building si Celestina, ngunit hindi siya tumakbo dahil baka makatawag pa ng pansin kapag tumakbo siya. Sa halip, naglakad lang siya ng dire-diretso hanggang sa marating ang gilid ng gusali. Sumandal siya sa pader habang pinapakalma ang sarili. Maya-maya, lumabas na rin si Mang Rolly mula sa gusali at pinuntahan nito si Celestina. Tina, ayos ka lang? Tanong ni Mang Rolly. Opo, maraming salamat po talaga, Mang Rolly. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Nakangiting wika ni Celestina. Ngumiti ang matanda sa kamarahang tinapik ang balikat niya. Ako, wala yun.
Parang anak na rin kita kaya hindi ako papayag na mapahama ka. Anito. Sa narinig, biglang may kung anong init ang lumukob sa puso ni Celestina. Naramdaman niya na sadyang busilak ang puso ni Mang Rolly. At sinabi niya sa sarili na oras na matapos niya ang dapat niyang gawin ay may malaking gantimpalang makukuha si Mang Rolly mula sa kanya. Matapos na makausap ni Celestina si Mang Rolly, ay sumakay na siya sa isang taxi. Sa loob, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag na naglalaman ng folder na nakuha niya sa basurahan ni Annalyn. Maya-maya ay inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya ang kanyang ninong Greg. Hello, Ninong? Bungad ni Celestina nang sagutin ng ninong niya ang tawag. Celestina, iha. Oh, napatawag ka. Pauwi ka na ba? Tanong ni Greg mula sa kabilang linya. Opo, may gusto po akong ipakita sa inyo. May nakuha po akong folder sa HR office kanina. Malakas ang kutob kong ebidensya ito ng anomalya sa kumpanya. Matigas na tugon ni Celestina. O sige, mas mabuti na makita ko yan ng personal. Sa bahay nyo na lang tayo magkita. Ani Greg. Agad namang pumayag si Celestina. Matapos ang pakikipag-usap niya sa kanyang ninong, hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib niya sa bagay na matutuklasan nila sa pamamagitan ng folder na kanyang dala. Pagdating ni Celestina sa kanilang bahay ay naroon na si Greg. Nakaupo ito sa sofa habang may orange juice sa mesa sa tapat nito. Agad siyang lumapit dito. Umupo siya sa tabi ng kanyang ninong at inilabas ang folder mula sa kanyang bag. Ito po yung folder na tinutukoy ko, Ninong. Nakita ko po itong ibinigay ni Hector sa isang HR staff na si Annalyn. May hinala po ako na magkasabwat sila. Ani Celestina at binuksan niya na ang folder. Isa-isa nilang tinignan ang mga papel sa loob ng folder. Napansin ni Celestina ang mahabang listahan ng mga pangalan ng empleyado, pati na rin ang mga katabing detalye kung magkano ang sinahod ng mga yon. Ninong, ano po kaya itong listahan na ito? Nagtatakang tanong ni Celestina. Hindi agad sumagot si Greg at nag-isip ito ng malalim. Maya-maya ay inilabas nito ang cellphone nito at tila meron itong hinahanap doon. Ano pong ginagawa nyo? Tanong dito ni Celestina. Meron akong kopya ng mga empleyado ng Elizalde Real Estate and Infrastructure. May hinala ako na mga ghost employee ang nasa listahan na nakuha mo, Celestina. Pabulong na tugon ni Greg. Maya-maya ay nahanap na ni Greg ang totoong listahan ng mga nagtatrabaho sa kumpanya ni na Celestina. Pinagkumpara nila yon sa listahan na nasa folder at isang konklusyon ang nabuo nilang dalawa. Celestina, wala sa opisyal na listahan ko kahit isa sa mga pangalang narito sa listahang nakuha mo. Tura ni Greg. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Ibig sabihin, ghost employees nga ang mga ito. Tama nga ang sinabi nyo kanina, Ninong. Hindi makapaniwalang sambit ni Celestina. Oo, at ang mga sahod na nasa listahan mo ay hindi talaga napupunta sa mga taong ito dahil hindi naman talaga sila nag-e-exist o nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Napupunta ang sahod nila sa kung sino mang nasa likod ng pagnanakaw na nangyayari sa Elizalde. Sapat na itong ebidensya para maniwala si Ernesto sa atin. Sabi ni Greg. Ninong, may pakiramdam ako na hindi lang sina Hector at Annalyn ang nasa likod nito. Kailangan ko pang malaman kung sino-sino pa ang kasabwat nila. Matapang na wika ni Celestina. Tumiim ang bagang ni Celestina. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa kabila ng pagiging mabait ng tatay niya, ay meron pa ring mga tao na mas piniling samantalahin ang kabaitan nito. Kinabukasan ay palihim na pumasok si Celestina sa opisina ni Hector. Alam niyang nasa conference room ito para sa isang meeting, kaya yun na ang pinakamainam na pagkakataon para maghalungkat siya sa opisina nito. Mabilis siyang pumasok doon at isinara ang pinto ng walang ingay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso pero pinilit niyang kumalma. Lumapit siya sa mesa ni Hector at sinimulang halungkatin ang mga drawer. Ilang papel lang ang naroon gaya ng mga resibo, ilang sulat
at ilang dokumentong tila walang halaga. Ngunit hindi siya sumuko hanggang sa may isang folder siyang nakita. Binuklat niya yon at nalaman niya na mga kontrata ang laman nun. At sa lahat ng yon ay may pirma ng kanyang ama. Pero alam niyang hindi yun tunay na pirma nito. Agad na inilabas ni Celestina ang kanyang cellphone at kinuna ng litrato ang bawat pahina ng kontrata. Nagpatuloy siya sa paghahalungkat at sa isa pang drawer ay may nakita siyang mga blankong tseke. Lahat ay may pirma ng kanyang ama. Pero gaya ng nasa kontrata, alam niyang peke ang pirma ron. Mabilis niya ring kinuhanan ng litrato ang mga yon. Sa isa pang folder ay may nakita siyang listahan ng mga gamit na binili para sa opisina. Mga printer, laptop, upuan, mesa at kung ano-ano pa. Pero napansin niyang may kakaiba sa mga yon. Lahat ng nakadeclare na presyo ay masyadong matataas. Halos triple ng original na presyo ang nakalagay sa mga dokumento. Ibig sabihin, may kumukurakot sa pera ng kumpanya sa pamamagitan ng mga pekeng resibo. Habang kinukunan ni Celestina ng picture ang mga yon, ay nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto. Parang bumagal ang oras habang nakatingin siya sa pinto at naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang noo. Nanlamig ang kanyang mga kamay at muntik niya nang mabitawan ang mga papeles sa kanyang kamay. Ngunit agad siyang nakahinga ng maluwag nang makitang si Mang Rolly ang pumasok. May dala itong gamit na panglinis at mukhang inutusan itong maglinis sa opisina ni Hector. Napakunot ang noo ni Mang Rolly nang makita ang hawak ni Celestina ng mga papeles. Tina, ano ginagawa mo rito? At bakit hawak mo ang mga yan? Nagtatakang tanong ni Mang Rolly. Hindi nakasagot si Celestina. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili niya sa matanda. Lumapit si Mang Rolly sa kanya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Sino ka ba talaga? Sa totoo lang, matagal ko lang pinaghihinalaan na hindi ka talaga mahirap eh. Sa kutis mo pa lang, halatang hindi ka sanay sa hirap. Tanong nito sa seryosong tono. May kabang bumalot kay Celestina. Hindi niya akalain na naghihinala na pala sa kanya si Mang Rolly. Pero alam niyang wala na siyang magagawa kundi sabihin ang totoo. Pagkatapos ng trabaho natin, ipapaliwanag ko na po sa inyong lahat. Pero pakiusap, huwag niyo po akong isusumbong kay Sir Hector na pumasok ako rito nang hindi niya alam. Mahinang sabi ni Celestina. Hindi kita isusumbong, pero depende sa paliwanag mo mamaya. Kung matino ang dahilan mo, mananahimik ako. Pero kung hindi, nako, pasensyahan tayo. Sagot ni Mang Rolly. Salamat po, Mang Rolly. Bulong ni Celestina. Sige na, lumabas ka na, patapos na ang meeting. Baka mahuli ka pa ni Sir Hector dito. Pagtataboy ni Mang Rolly sa kanya. Mabilis na ibinalik ni Celestina ang mga papel sa drawer. Inayos niya mga yon kung paano niya yun kinuha kanina. Matapos yun ay lumabas na siya ng opisina ni Hector nang hindi lumilingon. Kahit paano ay nagpapasalamat siya na si Mang Rolly ang nakakita sa kanya at hindi si Hector o kung sino mang empleyado sa kumpanya nila. Sa maghapon na pagtatrabaho ni Celestina ay hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang naging usapan nila ni Mang Rolly kanina. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya nang aminin ang totoo rito. Lumipas sa mga oras at sa wakas ay natapos na rin ang kanilang trabaho. Nang makuha na nila ang kanilang mga gamit mula sa locker room, ay magkasabay silang lumabas ni Mang Rolly sa office building. Tahimik lang silang naglakad papunta sa kalsada. Sumakay silang dalawa sa isang taxi at habang nasa loob ay hindi napigilan ni Mang Rolly ang magtanong. Saan ba tayo pupunta, Tina? Tanong ni Mang Rolly. Sa bahay po namin, Mang Rolly. Doon ko po ipapaliwanag sa inyong lahat. Tugon ni Celestina. Nagkatitigan sila sandali bago marahang tumango si Mang Rolly. Habang binabaybay ng taxi ang daan pauwi sa bahay ni na Celestina, ay inihanda niya na ang kanyang sarili sa pagsasabi ng buong katotohanan kay Mang Rolly. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang taxi sa tapat ng isang malawak at eleganteng mansyon.
Agad na bumaba si Celestina at sumunod naman si Mang Rolly na hindi maitago ang pagkamangha habang tinitingnan ang napakalaking bahay sa harapan nila. Paglapit nila sa gate ay agad silang pinagbuksan ng security guard. Hindi pa rin nagsasalita si Mang Rolly pero kitang-kita ni Celestina ang pagkagulat sa mukha nito habang palinga-linga sa paligid. Pumasok sila sa loob ng bahay at lalong nanlaki ang mata ni Mang Rolly sa mga nakita nito. Isang kasambahay ang nakita ni Celestina at inutusan niya itong dalhan sila ng merienda at inumin sa may poolside. Tahimik lang si Mang Rolly habang nakasunod kay Celestina sa paglalakad papunta sa may pool area. Nang makarating sila roon, ay umupo sila sa isang set ng upuang gawa sa ratan. Dito ka ba talaga nakatira, Tina? Tanong ni Mang Rolly. Opo, at tama rin po ang hinala niyo, Mang Rolly. Hindi po ako totoong mahirap. Hindi po Tina Reyes ang totoong pangalan ko. Ang pangalan ko po talaga ay Celestina Elizalde. Pag-amin ni Celestina, natigilan si Mang Rolly habang nanlalaki ang mga mata. Isa kang Elizalde? Kaano-ano mo si Don Ernesto Elizalde? Tanong ng matanda sa kanya. Ako ang nag-iisang anak niya, Mang Rolly. Tugon ni Celestina. Hindi agad nakapagsalita si Mang Rolly. Nanatili lang itong nakatitig sa kanya habang gulat na gulat. Sakto namang dumating ang kasambahay na may dalang tray ng pagkain at inumin. Inilapag nito ang isang plato ng sandwich at 2 baso ng orange juice sa lamesa bago umalis. Agad na kinuha ni Mang Rolly ang isang baso at tinunggayon hanggang sa maubos. Matapos ang ilang saglit ay muling nagsalita si Mang Rolly. Hindi ko alam kung paano ipoproseso ng utak ko ang mga sinabi mo. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin, Celestina, kung bakit nagtatrabaho ka bilang janitress sa sarili mong kumpanya? Tanong nito. Nalaman ko po kasi sa ninong ko na may hinala siyang may mga empleyadong nagnanakaw sa kumpanya namin. Pero hindi yun pinaniniwalaan ni Dad. Kaya naisipan kong magpanggap bilang janitress para makita ko mismo kung ano ang nangyayari sa loob at makakuha ng ebidensya laban sa mga gumagawa ng pagnanakaw. Paliwanag ni Celestina. Napanganga si Mang Rolly. Hindi niya inaasahan na ang tahimik at masipag na janitress na si Tina ay walang iba kundi ang tunay na tagapagmana ng Elizalde Real Estate and Infrastructure. Hindi ako makapaniwala na isang napakayamang kagaya mo ay nagtatrabaho bilang isang janitress. Gulat pa ring wika ni Mang Rolly. Ngumiti si Celestina. Kailangan kong gawin ito, Mang Rolly, para sa kumpanya namin at para mapaniwala na rin si Dad na niloloko at pinagnanakawan siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Tura ni Celestina. Pero meron ka na bang nakuhang mga ebidensya? Tanong ni Mang Rolly sa mahinang boses. Tumango si Celestina. Meron na. Si Hector at Annalyn pa lang ang sigurado kung may ginagawang pagnanakaw. Pero malakas ang kutob ko na may iba pa silang kasabwat. Tugon niya. Matagal na natahimik si Mang Rolly. Halatang balisa ito. Kahit malamig doon ay pinagpawisan ito. Napansin yun ni Celestina at naramdaman niya na meron itong naisabihin. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita si Mang Rolly. Dapat noon pa ako nagsalita, pero natakot ako. Ano pong ibig niyo sabihin? May alam po ba kayo, Mang Rolly? Kinakabahang tanong ni Celestina. Sa halip na sumagot ay inilabas ni Mang Rolly ang cellphone nito. Nag-scroll ito sandali pagkatapos ay inabot nito ang cellphone kay Celestina. Panoorin mo ito, Ma'am Celestina. Patago kong kinunan yan. Nanginginig ang boses na wika ni Mang Rolly. Nagtatakang kinuha ni Celestina ang cellphone at pinanood ang video. Nang i-play niya ang video ay nakita niya roon sina Hector at Annalyn. Hindi lang ang dalawang nasa video. May kasama pa ang mga ito na iba pang empleyado na may matataas na posisyon sa kumpanya nila.
Nanlamig ang katawan ni Celestina habang pinapanood niya ang video. Sinabi ni Hector na kailangang manipulahin ng mga ito ang legal documents para maipakita nila na hindi na fit si Don Ernesto bilang presidente ng kumpanya dahil sa pagkakaospital nito. Ayon pa kay Hector, kapag napatalsik ng mga ito si Ernesto, ay magiging madali na ang pagnanakaw ng mga ito ng pera sa kumpanya. Nanginginig na ibinaba ni Celestina ang cellphone. Hindi siya makapaniwala sa kanyang napanood at narinig. Hindi lang pala simpleng pagnanakaw ang ginagawa ni na Hector at Annalyn dahil plano rin ng mga ito na tanggalin ang ama niya sa kumpanya upang tuluyang kamkami ng mga ito ang negosyo ng pamilya nila. My God, hindi ko akalaing ganito na pala kalala ang sitwasyon. Mahinang bulong ni Celestina. Lumingon siya kay Mang Rolly na halata pa rin ng takot sa mukha. Mang Rolly, sobrang laking ebidensya nito. Salamat dahil ipinaalam mo ito sa akin. Pagpapasalamat ni Celestina sa matandang lalaki. Napayuko ang matanda. Alam kong dapat noon pa ako nagsalita, pero natakot ako. Hindi ko kayang banggain sina Hector. Hindi ko kayang mawalan ng trabaho. Tila nahihiya nitong sabi. Hinawakan ni Celestina ang kamay ni Mang Rolly at mahigpit yung pinisil. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Poprotektahan ko kayo, Mang Rolly. Pangako niya. Maraming salamat, ma'am. May takot pa ring tugon ni Mang Rolly. Kinabukasan, maagang gumising si Celestina. Kasama ang ninong Greg niya ay nagtungo sila sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ama. Dala nila ang lahat ng ebidensyang nakalap niya mula sa mga peking dokumento, bank records at ang video mula kay Mang Rolly. Alam niyang yun na ang araw na kailangang matauhan ng kanyang ama. Pagdating nila sa ospital, ay binaybay nila ang hallway hanggang sa marating nila ang pribadong silid ni Ernesto. Nang pumasok sila roon ay nakita ni Celestina ang kanyang ama na nakaupo sa gilid ng kama. May hawak itong dyaryo. Napangiti ito nang makita sila. Mabilis na lumapit sina Celestina at Greg kay Ernesto. Celestina, anong nangyari sa buhok mo? Bakit ganyan na kaikli? May pagtatakang tanong ni Ernesto. Huwag niyo nang pansinin ang buhok ko, Dad. May mas importanteng bagay tayong dapat pag-usapan ngayon. Tugon ni Celestina. Anak, tungkol na naman ito sa sinasabi mong may nagnanakaw sa kumpanya natin. Ay nako, wag mo nang ituloy. Ani Ernesto. Totoong may nagnanakaw sa company natin, Dad. At may dala kaming mga ebidensya ni Ninong Greg. Matiim na wika ni Celestina. Natawa si Ernesto. Halatang hindi pa rin ito kumbinsido. Hindi pa ba tayo tapos sa isyong yan? Ilang beses ko magsasabihin sa inyo na imposible yan. Hindi ako magagawang nakawan ng sarili kong mga empleyado. Seryosong saad ni Ernesto. Doon na inilabas ni Celestina ang folder na naglalaman ng mga ebidensya at marahan niya yung inilagay sa kama ng kanyang ama. Tignan mo mga yan, Dad. Basahin mo. Pagkatapos ay sabihin mo sa akin kung walang nagnanakaw sa kumpanya natin. Matapang na wika ni Celestina. Tahimik na kinuha ni Ernesto ang mga folder at agad nito yung binuksan. Habang isa-isa nitong tinitignan at binabasa ang mga kontrata, bank records at dokumento ng mga overpriced na kagamitan sa opisina, ay unti-unting nawala ang ngiti sa mukha nito. Napansin ni Celestina ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Don Ernesto. Ipinakita rin ni Celestina sa tatay niya ang video ng pag-uusap ni na Hector, Annalyn at iba pang mga empleyado. Matapos yun, ay bumagsak ang balikat ni Ernesto. Nanginginig ang buong katawan nito. Ngayon, Dad, sabihin mo sa akin kung talagang walang nagnanakaw sa kumpanya natin. May paghamon na sabi ni Celestina. Paano ito nangyari? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa kanila. Sa kabila ng kabutihang ipinakita ko sa kanilang lahat.
Paano nila nagawa ito sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Ernesto. Ernesto, hindi rin magandang masyadong mabait. Sadyang may mga taong umaabuso sa kabaitan ng iba. Singit ni Greg. Tahimik na tumango si Ernesto. Kita sa kanyang muka ang sakit at galit. Pinaghirapan namin ng asawa ko ang kumpanyang yun. Hindi ko papayagan na basta na lang nilakam kami ng lahat ng pinaghirapan namin. Seryosong wika ni Ernesto habang matiim na nakatingin sa kawalan. Sa kabila ng galit ni Ernesto, ay kasiyahan pa rin ang naramdaman ni Celestina dahil sa wakas ay natauhan na ang kanyang ama. Sa pagkakataong yun, nakita ni Celestina ang matibay na determinasyon sa mga mata ng kanyang ama. Alam niyang hindi na ito magdadalawang isipan na panagutin ang mga taong sangkot sa pagnanakaw sa kanilang kumpanya. Makalipas ang ilang araw, ay pinayagan na ng doktor na lumabas si Ernesto sa ospital. Pagkabalik nito sa kumpanya, ay agad itong nagpatawag ng emergency meeting sa conference room. Kasama nito si Celestina sa kwarto at nakasuot na siya ng isang professional business suit na malayong malayo sa kanyang kasuotan bilang janitress noon. Magkasabay na dumating sina Hector at Annalyn at ang iba pang sangkot sa katiwalian. Pagpasok ni Hector ay napakunot ang noo nito nang makita si Celestina sa tabi ni Ernesto. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka dahil hindi ka kasama sa meeting na ito. Taboy ni Hector kay Celestina. Hindi mo siya maaaring palabasin, Hector. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang babaeng nakaupo sa tabi ko ngayon na inyong nakasama at nakita bilang isang janitress ay walang iba kundi ang aking nag-iisang anak, si Celestina Elizalde. Pagsisiwalat ni Ernesto. Nagulat ang lahat. Naguguluhan na nagkatinginan sina Hector at Annalyn. Nang paupuin ni Ernesto ang lahat, ay walang nagawa sina Hector kundi ang umupo. Maya-maya ay tumayo si Celestina at binuksan niya ang kanyang laptop na nakakonekta sa projector. Agad niyang ipinakita ang isang presentation sa malaking screen. Ipinakita ni Celestina ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw sa kanilang kumpanya, gaya ng mga pekeng resibo, at mga dokumentong nagpapakita ng ginagawang manipulasyon ni na Hector at Annalyn sa accounting records ng kumpanya. Habang nagpa-flash ang bawat ebidensya sa screen, ay tahimik ang buong silid. Nang matapos ang huling slide, ay isang video ang nagplay. Yun ang video na patagong kinuna ni Mang Rolly kung saan nag-uusap sina Hector tungkol sa pagpapatalsik kay Ernesto bilang presidente ng sarili nitong kumpanya. Nang matapos ang presentation, napatayo si Hector at baka sa mukha nito ang labis na takot at kaba. Sir, hindi po totoo yan. Dinoktor lang ang video na yan at ang mga ipinakita nyo sa amin. Hindi po namin yan magagawa sa inyo. Sigaw ni Hector. Tama na, Hector! Sobra nyo kong dinisappoint! At hindi ko na itatanong kung bakit nyo ito nagawa. Dahil malinaw na ang lahat sa akin. Magharap-harap na lang tayo sa korte. Malamig na wika ni Ernesto. Mabilis na lumapit si Hector kina Celestina at Ernesto. Lumuhod ito sa harapan nila habang umiiyak. Maawa po kayo sa akin. Hindi na po namin uulitin. Bigyan niyo pa po kami ng pagkakataon na magbago. Pagmamakaawa nito. Ngunit hindi ito pinansin ni na Ernesto at Celestina. Tahimik silang lumabas ng conference room at iniwan doon sina Hector na takot na takot. Habang naglalakad sa hallway ay parehong nakangiti ang mag-ama. Salamat, Celestina. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko malalamang may mga ahas na sa kumpanya natin. Ani Ernesto. Walang anuman, Dad. Simula ngayon, babantayan ko na ang kumpanya natin katulad ng ginawa ni Mami noon. Nakangiting tugon ni Celestina. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng legal at tamang investigasyon sa kumpanya ni na Celestina. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap lalo na ang video mula kay Mang Rolly,
ay napatunayan ang katiwalian ni na Hector, Annalyn at iba pang kasabwat ng mga ito sa pagnanakaw. Dahil sa bigat ng ebidensya ay formal nang sinampahan ng kaso ang mga ito. Hindi lang simpleng pagtatanggal sa trabaho ang nangyari kina Hector, kundi pati na ang posibilidad ng mahabang panahong pagkakakulong. Bukod kina Hector at Annalyn, ay tinanggal din ni na Celestina at Ernesto ang mga empleyadong kilala sa pang-aapi, lalo na sa mga may mabababang posisyon sa kumpanya. Matapos ang lahat ng kaguluhan, pinuntahan ni Celestina si Mang Rolly sa maliit nitong tirahan. Bumili siya ng mga pagkain at ilang groceries bilang pasalubong sa pamilya nito. Pagbukas ng pinto, ay nagulat si Mang Rolly nang makita si Celestina. Ma'am Celestina, ikaw pala! Gulat pero nakangiting bati ng matanda. Pinapasok siya ni Mang Rolly at pinaupo siya nito. Mang Rolly, gusto ko lang po kayong pasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakakuha ng matibay na ebidensya laban kina Hector. Masayang wika ni Celestina. Wala yun, ma'am. Ginawa ko lang naman ang tama. Tila nahihiyang sagot ni Mang Rolly. Huminga ng malalim si Celestina at ngumiti. Alam ko pong hindi sapat ang simpleng salamat lang. Kaya gusto ko pong ibigay ito sa inyo bilang pasasalamat. Iniabot ni Celestina ang isang folder kay Mang Rolly. Ano ito, ma'am? Nagtatakang tanong ng matanda. Mga papeles po para sa maliit na negosyo para sa inyo. Isang tindahan ng bigas at isang maliit na grocery store. Hindi nyo na kailangan magtrabaho bilang janitor, Mang Rolly. Sa wakas, kayo na po ang magpapatakbo ng sarili nyong negosyo. Nakangiting tugon ni Celestina. Nanlaki ang mata ni Mang Rolly at hindi na nito napigilang maiyak dahil sa labis na kasiyahan. Tumayo ito at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanya. Mahigpit namang niyakap ni Celestina si Mang Rolly at nagpasalamat din siya rito dahil tila nagsilbi itong tatay niya nung nagtrabaho siya bilang janitress sa sariling kumpanya. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan ng nagbago ang buhay ni Celestina. Hindi na siya ang dating happy-go-lucky at babaeng walang direksyon dahil naging katuwang na siya ng kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Naging mas malapit silang mag-ama at sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niyang naisip kung gaano kahalaga ang oras na kasama niya ang kanyang ama. Hindi na siya bata at tumatanda na rin ang tatay niya. Kaya sa halip na sayangin ang kanyang oras sa mga bagay na hindi importante, ay mas pinili niyang maging responsable at pagtuunan ng pansin ang kanilang pamilya at kumpanya. Samantala, nagkaroon ng hustisya ang pagnanakaw na nangyari sa kumpanya ni na Celestina. Matapos ang masusing investigasyon, ay napatunayan ang pagkakasala ni na Hector, Annalyn at iba pang kasabwat ng mga ito sa pagnanakaw. Kaya naman tuluyan ang nakulong ang mga ito. Simula noon ay mas naging maayos na ang Elizalde Real Estate and Infrastructure. Pinalitan ni na Celestina ng mga mapagkakatiwalaang tao ang mga posisyong iniwan ng mga tiwaling empleyado. Dahil sa mga nangyari, ay natutunan ni Celestina ang respeto sa bawat isa anuman ang trabaho ng isang tao. Natutunan din niya ang importansya ng pamilya dahil ano't anuman ang mangyari sa kanya, ay sa pamilya niya pa rin siya uuwi. Wakas!